Si Nick ay isang kapaspalad na talunan na iniwan ng kanyang magandang nobya at pinalaya sa kanyang salo-salo sa iisang araw. Ngayon ay walang pera at walang silbi, nakipagsanib puwersa siya sa isang grupo ng mga makapangyarihang hindi karaniwan upang maging pinakamalakas na grupo at makapaghiganti. Matapos mawala ang kanyang perpektong buhay, si Nick ay naging isang J-pop fanboy at ginugol ang lahat ng kanyang pera sa pagbili ng merch ng kanyang bias. Gayunpaman, di naglaon ay napagtanto niya na ang kanyang pamumuhay ay nagpapahirap sa kanya, kaya bumalik siya sa Adventurers Guild para makakita ng pera. Sa kasamaang palad, naalala niya kung paano sinabi sa kanya ng kanyang dating boss na siya ay walang silbing tao na hinding-hindi magtatagumpay bilang isang adventurer. Kaya naman, dahil sa trauma, labis siyang natakot na lumapit sa sinuman upang bumuo ng isang grupo. Sa pagtatapos ng araw, pumunta siya sa isang taberna para limutin ang kanyang kalungkutan, ngunit lalo lang nitong pinalala ang kanyang pakiramdam nang mapansin niya ang ibang mga adventurer na nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Noon din, idinagdag ng waiter ang 3 random na adventurer sa kanyang mesa. Ang isa ay isang salamangkero na nagngangalang Tiana, ang isa pa ay isang pari na nagngangalang Zem, at panghuli, isang dragon na nagngangalang Curren. Mula sa kanilang kilos, naisip ni Nick na hindi sila magkaibigan, at may bumabagabag sa bawat isa sa kanila. Nang mapagpasyahan niyang sapat na ang kanyang mga problema, humigop siya ng malaki sa kanyang inumin at pagkatapos ay idinabog ang tasa, idineklara na hinding-hindi na siya magtitiwala sa mga tao. Nagkataon, ginawa rin ng kanyang mga kasalo sa mesa ang parehong bagay, kaya nagsimula silang magkaroon ng koneksyon dahil sa kanilang mga trauma. Sinabi ni Tiana sa kanila na galing siya sa mayayamang bahagi ng bayan at nag-aaral ng mahika sa isang kilalang akademya. Bukod sa pagiging nangungunang estudyante, engaged din siya sa kinagigiliwan ng lahat sa eskwelahan, isang dugong bughaw na nagngangalang Alex. Gayunpaman, nahuli niya itong nakikipagrelasyon sa ibang babae, at para takpan ito, inakusahan niya si Tiana ng pagbibigay ng espesyal na pabor sa kanyang guro para lang tumaas ang kanyang mga marka. Dahil doon, siya ay pinatalsik sa eskwelahan at itinakwil ng kanyang pamilya, kaya kumuha siya ng silid sa bayan at naghanap ng trabaho. Sa kasamaang palad, walang sino mang kukuha sa isang babaeng tanging alam lang ay makipaglaro ng mahahabang patpat, kaya't lumiko siya sa pagsusugal at nawala ang lahat ng kanyang pera. Dahil sa pagkabigo, pumunta siya sa taberna upang lunurin ang kanyang mga kalungkutan. Nang matapos niya ang kanyang kwento, si Zem naman ang nagpatuloy, sinabing siya rin ay pinagtaksilan, ngunit hindi ng kanyang minamahal. Ito ay ng isang dalagitang dating tumutulong sa kanya sa pangangalap ng mga halamang gamot sa bayan. Isang gabi pagkatapos maghatid ng ilang damo, may nais gawin ng dalagita kay Zem na hindi nararapat, at bagamat magalang niya itong tinanggihan, galit pa rin ito. Kinabukasan, habang inaalagaan niya ang mga pasyente, dumating ang kanyang kasamang pari kasama ang dalagita, at inakusahan siya nito ng pang-aabuso. Inangkin din niya na binigyan niya ito ng pera upang manahimik tungkol sa buong pangyayari, at pinaniwalaan siya ng lahat. Si Zem ay ikinulong ng 3 buwan, pagkatapos ay pinatalsik sa lungsod. Dahil wala siyang mapuntahan, nagpunta siya sa isang tuluyan sa pinakamalapit na bayan, at mabuting tinanggap siya ng may-ari. Nang mapansin ni Zem na masakit ang likod nito, isang gabi lamang nila kailangan upang gumaling ang pananakit ng likod nito. Kinabukasan, pinayuhan niya itong pumunta sa isang malaking lungsod at maging isang manlalakbay, at iyon ang dahilan kung bakit siya naroon. Naunawaan siya ni Nick at pagkatapos ay hiniling kay Curren na ibahagi ang kanyang kwento. Nag-atubili siya ng ilang segundo bago ibunyag na may taong pinagkakatiwalaan niya ang nagnakaw ng isang mahalagang bagay mula sa kanya. Dahil magkatulad ang kanilang mga kwento, nagpatuloy silang uminom ng magkasama. Kinabukasan, nagising si Nick sa iisang silid kasama ang kanyang 3 kainuman at mabilis na naalala ang nangyari noong nakaraang gabi. Pagkatapos, pinalabas ni Tiana ang lahat dahil sa kanya ang silid. Ngunit bago pa sila makalayo, biglang iminungkahi ni Nick na bumuo sila ng grupo dahil pare-pareho lang sila ng sitwasyon. Nag-aatubili ang 3, ngunit sa huli, pumayag sila at dumiretso sa guild upang iparehistro ang kanilang grupo. Ang kanilang pagmamadali ay nakatakot sa batang receptionist, kaya isang mas matandang receptionist, si Vilma, ang pumalit. At agad niyang nakilala si Nick. Habang tinitingnan niya ang kanilang formularyo ng pagpaparehistro, nagkomento siya tungkol kay Curren at tinawag pa niya itong Survivor Girl.
Tila, nagawa niyang makabalik ng buhay ng mag-isa mula sa isang C-rank na labirinto at nakuha ang respeto ng guild. Sa kabila ng papuri sa kanya, hindi gaanong masaya si Karen, ngunit sinabihan siya ni Vilma na itaas ang kanyang noo dahil ang makabalik ng buhay mula sa isang quest ang pinakamahusay na kakayahang magkaroon ng isang adventurer. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang gusto nilang ipangalan sa kanilang party, at sinabi ni Nick, survivors. Wala namang problema ang iba doon, at sinabi ni Karen na ipapakita nito sa mga tao na seryoso sila. Kinabukasan, pumunta sila sa isa sa 3 mababang antas na labirinto na may access ang kanilang G-rank party. Ipinaliwanag ni Nick na kung matatalo nila ang mga boss ng 2 sa mga labirintong yun, sila ay ipo-promote sa F-rank. Sinabi rin niya na gagamitin nila ang mga labirint bilang lugar ng pagsasanay upang matuto kung paano magtulungan. Sa kabutihang palad para kina Zem at Tiana, na kulang sa karanasan sa pakikipaglaban, ang lahat ng halimaw sa labirint ay puro slime. Habang sila ay umaakyat sa mas matataas na palapag, sinabi ni Nick sa kanila ang gagawin, at sinimulan nila siyang tawaging sensei bilang biro. Nagsimula pang ang isipin ni Nick sa kanyang sarili na tama ang naging desisyon nilang magsama-sama. Nang dumating sila sa isang pasilyo, nagpatuloy sila sa pagkolekta ng mga core ng slime, at sinabi ni Zem na kakaiba ang pakiramdam niya sa pagkuha ng buhay ng isang nilalang. Ipinaliwanag ni Nick na kung hindi nila aalisin ang mga halimaw, kakalat ang miasma ng mga ito at makakaapekto sa normal na halaman at hayop, pati na rin ang pagpapalaki sa mga labirint na magiging abala. Dahil mausisa, tinanong ni Zem kung bakit inaatake ng mga halimaw ang mga tao, at sinabi sa kanya ni Tiana na ito ay para sa plot. Habang patuloy siyang nagpapaliwanag, binalaan sila ni Nick na huwag magpabeya dahil malapit na sila sa pinakamataas na palapag. Inaangkin ni Tiana na maayos ang lahat at ipinagyabang pa na napabagsak na niya ang mga orc at goblin dati. Sa sumunod na sandali, dumura ang isang slime sa kanyang mukha at nadapa siya sa isa pang slime sa sahig. Dahil nahihiya, bumangon siya muli at sumumpa na maghihiganti sa ibang mga slime para sa mga krimen ng kanilang mga kasamahan. Sinubukan siyang kausapin ni Nick para hindi gawin yun, ngunit hindi nakinig si Tiana at nagpakawala ng ulan ng mga matutulis na yelo kasabay ng pagtayo ni Karen. Sa kabutihang palad, ginamit ng dalagang dragon ang kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit, sa halip na humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali, sinabi ni Tiana kay Karen na dapat ay mas nag-ingat ito. Agad pinutol ni Karen ang sinasabi ni Tiana, na sinasabing sinubukan niya itong pagkatiwalaan, ngunit dahil sa kagaguhang ginawa nito, bumalik sila sa simula. Binalaan din niya si Tiana na mag-ingat upang hindi ito aksidenteng masugatan ng kanyang espada. Nagalit si Tiana pagkarinig nito at nagsimulang umaktong biktima, ngunit hindi pinansin ni Karen ang spoiled na prinsesa. Habang patuloy sila sa kanilang pakikipagsapalaran, kapwa hindi sila nagpansinan at sinubukan ding daijin ng isa't isa, na bahagyang ikinabahala ni Nick. Nang makarating sila sa huling palapag, nakatagpo sila ng isang dambuhalang slime at nagpasya si Tiana na siya naman ang magpasikat. Bago pa siya mapigilan ni Numan, sumugod siya sa slime at tinamaan ito ng kanyang salamangka ng yelo. Sa sumunod na sandali, sumigaw si Nick sa kanya na lumayo, ngunit huli na ang lahat at sumabog ang slime sa kanilang mukha. Pagkatapos nito, pumunta sila sa ilog upang maglinis. Nang magsimulang magreklamo si Tiana, sinabi ni Nick na kasalanan niya yun. Kung nagtanong siya, naipaliwanag sana niya na ang malalaking slime ay kumikilos na parang time bomb kapag tinamaan ng salamangka. Pagkatapos ay tinanong niya si Zem kung bakit siya lumipat sa harapan gayong dapat ay binabantayan niya ang kanilang likuran. Inamin ni Zem na hindi siya nagtitiwala na kaya nilang hawakan ang sitwasyon at nagulat ang mga babae. Sa kabilang banda, inaasahan na ni Nick ang tugon na yun. Kaya inanunsyo niya na magkakaroon sila ng isang pulong ng grupo. Sa ikinagulat ng lahat, hinubad niya ang kanyang baluti at ibinunyag ang mga kalakasan at kahinaan nito. Sinabi rin niya sa kanila kung ano ang kaya niya at hindi niya kayang gawin, na nagtulak kay Zem na magtanong kung sinusubukan niyang makuha ang kanilang tiwala sa pamamagitan ng pagiging mahina. Inamin ni Nick na ganoon nga, ngunit nilinaw niya na hindi nila kailangang gawin ang pareho dahil alam niya kung ano ang nagawa sa kanila ng pagtitiwala sa iba. Nakakagulat, nagpasya si Zem na magbukas ng sarili at sinabi sa kanila na siya ay isang madaling puntiryahin dahil hindi siya makagamit ng salamangka para umatake, ng armas, o maging ng kanyang mga kamao.
Gayunpaman, siya ay napakahusay sa pagpapagaling at makakatulong sa kanila sa katagalan. Sumunod sa kanyang pangunguna, lumapit si Tiana kay Curran at yumukod ng malalim habang humingi ng tawad sa nangyari sa labirinto. Sinabi rin niya sa kanya na ang kanyang pinakamahusay na elemento ay tubig at hangin, na nagpahintulot sa kanya na kontrolin ang kidlat tulad ng makapangyarihang si Zeus. Tungkol naman sa kanyang mga kahinaan, siya ay walang laban sa mahika ng lupa at apoy at hindi makakaligtas sa suntukan. Tinanong ni Curran kung bakit niya ito sinasabi, at nagkibit-balikat si Tiana. Sinabing gusto lang niyang ipaalam ito kahit alam niyang gumagamit si Curran ng apoy at magaling sa suntukan. Nang bumalik siya sa kanyang pwesto, nagsimula siyang manginig, kaya dumura si Curran ng isang bowl ang apoy sa harap niya at nagkunwari na siya ay pinuntirya siya ngunit sumablay. Naintindihan ni Tiana na yun ang paraan niya ng pagpapatawad, kaya nagkasundo sila sa isang hindi opisyal na tigil laban. Kalaunan, dinala sila ni Nick sa kagubatan ng mga goblin para sa isang tunay na aksyon at binalaan silang huwag hayaang palibutan sila ng mga goblin. Dahil kahit na sila ay hanggal, mahusay silang kumilos ng magkakasama. Matapos nilang matalo ang ilang goblin, tinanggal ni Nick ang mga sungay at sinabing susuriin niya ang lugar para sa mas marami pang goblin. Sinabi ni Tiana na huwag siyang mag-alala at pagkatapos ay ginamit ang kanyang mahika upang suriin ang kagubatan nang wala pang 1 minuto, na humanga sa kanila. Habang pinag-uusapan nila ang mga imposibleng bagay na nagawa niya, bigla siyang napasinghap sa gulat, pagkatapos ay sinabi sa kanila na nararamdaman niya ang malakas na mahika na nagmumula sa isa sa mga goblin sa malapit, at sinabi ni Nick na marahil ay dahil ito ay isang ogre. Ang mga ogre ay hindi bababa sa 5 beses na mas malakas kaysa sa isang grupo ng mga goblin, at dahil wala silang karanasan bilang isang grupo, hindi siya sigurado kung matatalo nila ito. Gayunpaman, hindi nila ito maiwanan, dahil maaari itong sumalakay sa mga kalapit na nayon, kaya gumawa sila ng plano ng pag-atake. Aabalahin ito ni Tiana gamit ang mahika, sasalakayin ito ni Nick at Curran habang gagamitin ni Zem ang kanyang mahika upang palakasin sila. Nang matagpuan nila ang grupo, sumugod si Curran sa unahan, at sumunod si Nick ng malapitan. Nagpakawala si Tiana ng ulan ng mga yelong sibat sa mga goblin. Ngunit nagpatawag pa ng marami ang ogre at sinabihan sila na huwag maging mayabang. Nagpatuloy sa pagsalakay sina Nick at Curran, at ginamit ni Tiana ang kanyang mga yelong sibat para tulungan sila hanggat kaya niya. Sa huli, buong lakas na kumilos si Curran tulad ng isang flame hashira at nahati ang ogre. Pagkatapos, lumingon siya ng may kasab-ikan sa kanyang mga kaibigan, ngunit sinabi sa kanya ni Tiana na nagkaroon lang siya ng swerte dahil sa tulong nito. Habang sinisimula nilang alisin ang mga sungay, aksidenteng nabangga ni Nick si Curran, kaya nahulog ang kwintas na hawak nito. Dahil sunod-sunod ang mga malas na pangyayari, nahulog ang sungay na hawak nito sa kwintas at nabasag ito. Mahalaga ang kwintas na yun kay Curran dahil ito ay isang alaala mula sa kanyang nakaraan. Nang araw na yun, tinitingnan niya ang mga alahas sa isang tindahan nang makita niya ito at nagustuhan niya agad. Sa kasamaang palad, hindi niya ito kayang bilhin, kaya binitiwan niya ito at tumalikod para umalis. Gayunpaman, bago pa siya makalayo, tinawag siya ng tindero. Inakusahan niya itong kinayas ang ibabaw ng kwintas gamit ang kuko niya, ngunit isinumpa ni Curran na hindi niya iyon ginawa. Sinabihan siya ng lalaki na aminin ang kanyang pagkakamali at iginiit na bayaran niya ang kwintas dahil hindi na raw niya ito maibibenta. Nang hindi sumagot si Curran, sinabi nitong irereport siya sa mga knight, kaya mas lalo pang naguluhan ang dalaga. Nang malapit na siyang sumuko, dumating ang kaibigan niyang si Kalios at inagaw ang kwintas mula sa mga ngalakal. Pagkatapos suriin ng maayos, ibinigay niya ito kay Curran at pinakayas sa kanya. Nagprotesta ang mga ngalakal, ngunit pinatahimik siya ni Kalios at naghagis ng barya sa lalaki. Siya ay humikayat kay Curran na gawin ang kanyang ipinapagawa, at matapos niyang gawin ito, iniharap niya ang kwintas sa lalaki. Hindi nakakagulat, ang gasgas na iniwan ni Curran ay mas malaki kaysa sa orihinal na gasgas, kaya't dinukot ni Kalios sa bulsa ng mga ngalakal at inilabas ang tunay na kwintas, na itinago niya. Dahil nahuli siya sa kanyang panloloko, pumayag ang lalaki na isauli ang gintong barya at hayaan si Curran na panatilihin ang kwintas. Nagpasalamat si Curran kay Kalios sa pagtulong sa kanya, at habang naglalakad sila, naisip niya sa kanyang sarili na tama ang kanyang desisyon na pagsilbihan siya. Lumabas na ang lahi ng dragon ay itinakdang maglingkod sa bayani,
at sigurado si Curran na si Kalyos ang isang yun. Kinabukasan, nakita niya siya habang nag-iimpake upang sabihin na handa na silang pumunta sa labirinto. Nang mapansin niya ang sako nito, sinabi niya na huwag na itong dalhin dahil makapagpapabagal lamang ito sa kanila, kaya nakinig si Curran. Sa labirinto, madali niyang napabagsak ang isang halimaw na salagubang, at sinimulan siyang purihin ng mga kasama niya, na nagpalaki sa kanyang ego. Sa patuloy nilang paggalugad, narating nila ang silid ng boss, at ipinaliwanag ni Kalyos na nagtago ang ahas sa loob ng isang malaking palayok. Hindi ito maapektuhan ng mahika hanggat nanatili ito doon, kaya kailangan nila itong ilabas. Dahil si Curran ang kanilang lakas, sa kanya napunta ang gawain, kaya sumugod siya sa palayok at binangga ito. Naistorbo at nainis, lumabas ang ahas at sinubukang atakihin siya, ngunit mabilis na umigtad si Curran. Pagkatapos ay mabilis na lumapit si Kalyos at ang iba pa upang tulungan siya gamit ang mahika, at laking pasasalamat ni Curran. Bigla, ang ahas ay nagsimulang umilo at naging mas agresibo, dahilan upang mawala sa sarili si Curran. Tinawag niya si Kalyos at ang iba pa para tulungan siya, ngunit wala silang ginawa, at nasabuyan siya ng laso nito. Nang bumagsak na lamang siya sa lupa, saka ipinakita ni Kalyos ang kanyang pagtataksil at inihayag na ginamit lamang nila siya bilang pain. Hindi makapaniwala si Curran sa kanyang narinig o sa kanyang nakita, ngunit dahil sa lason, hindi siya makagalaw. Matagal na panahon pagkatapos siyang iwanan nila na akala'y patay na, naglakad ng pasuray-suray si Curran palabas ng labirinto at nagsimulang maglakad patungo sa bayan. Nais niyang bawiin ang hiyas ng Haring Dragon na ipinagkatiwala sa kanya bago siya umalis ng bahay, kaya nagpatuloy siya. Nang makabalik siya sa bayan, bumagsak siya sa harap ng bahay tuluyan habang bumubuhos ang malakas na ulan. Lahat ay nagulat nang makita siya dahil sinabi ni Kalyos sa kanila na patay na siya, at doon niya napagtanto na may mali. Agad siyang tumakbo paakyat upang hanapin ang kanyang mga gamit, ngunit wala na ang mga ito, at nawawala na rin si Kalyos. Sa sobrang galit, hinubad niya ang kanyang kwintas at sinubukang itapon ito, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya nagawa. Sa mga sumunod na araw, nilaibat niya ang bayan hinahanap si Kalyos at ang iba pa, ngunit naglaho sila ng walang bakas. Isang araw, habang siya ay naghahanap, may isang lalaki ang umagaw ng kanyang pansin. Habang nakatitig siya rito na parabang manghang-mangha at naloloko, narinig niya ang dalawang lalaki na pinag-uusapan siya. Sinabi nilang si Fifth siya, ang solo eater, at lalo pang na-curious si Curran. Matapos siyang panuorin kumain sandali, pumasok siya sa restaurant at umorder ng kaparehong ulam niya. Nalaman niyang nakuha ni Fifth ang kanyang titulo dahil siya ay isang one-person adventuring party. Ang aura ng lalaki ang hamatak sa kanya, kaya sinimulan niya itong sundan saan man at gawin ang mga ginagawa nito. Sinubukan niyang maging kasing tago ng isang ninja, ngunit matalino si Fifth, at matagal na siyang napansin nito. Sinadya niyang sabihin ng malakas ang mga bagay dahil alam niyang nakikinig ito at gagayahin siya. Isang araw, habang kumakain sila sa isang restaurant, isang lasing na lalaki ang nakatamba ng kanyang espada, ngunit ginamit ni Curran ang kanyang buntot para seluhin ito. Pinasalamatan siya ni Fifth na sinabing ang espada ay ang kanyang buhay, at nang tangkain nitong umalis, tinawag niya ito at yumukod bilang pasasalamat. Hindi niya sinubukang magtanong kung bakit niya ginawa iyon at umalis pagkatapos sabihin sa kanya kung aling pagkain ang dapat niyang i-order sa susunod. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ito. Ngunit hindi tumigil si Curran sa pagbisita sa mga restaurant o sa pagkain ng mga pagkaing ipinakilala nito sa kanya. Sa kasamaang palad, napakamahal ng pagkakaroon ng gourmet na libangan at sa madaling panahon, nalugi si Curran. Ito ang dahilan kung bakit niya binisita ang guild ng araw na iyon at nakilala sina Nick at ang iba pa. Sa kasalukuyan, binisita ni Nick ang isang tindahan ng alahas upang tingnan kung mapapalitan niya ang kwintas ni Curran. Sa kasamaang palad, hindi siya nakahanap ng kapareho at nagsimulang magtaka kung bakit hindi ito nagalit sa kanya sa pagkasira ng kwintas. Doon mismo, nagkataong dumaan si Agate, ang paborito niyang idolo, at dahil magkakilala na sila bago pa man ito naging sikat sa buong mundo, inalok nitong pakinggan ang kanyang kalagayan. Matapos niyang ikwento rito, sinabi ni Agate na makasarili ang pagsubok niyang palitan ng kwintas, na halatang mahalaga kay Curran. Pinayuhan niya itong kausapin si Curran upang malaman kung ano ang tunay nitong nararamdaman tungkol sa buong bagay, sa halip na basta na lang mag-assume.
Nang mapagtanto niyang tama si Curran, naghanap si Nick sa kanya at nakita siyang bumibili ng merienda sa pamilihan. Nang lapitan niya ito, inalok siya nito ng tikim, at halos mawala ang panlasa ni Nick dahil sa anghang. Tumawa si Curran sa reaksyon niya at tinukso siya, tinawag siyang mahina. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatayo sila sa isang tulay, at sinubukan ni Nick na magtanong tungkol sa kwintas nang hindi diretsyong nagtatanong. Nang mapagtanto ni Curran ang ginagawa niya, tiniyak niya rito na hindi siya galit at mas mabuti siya nang walang kwintas. Nang gabing yun, nagkita-kita ang grupo ng mga survivors sa tavern, at habang pinapakitaan sila ni Curran ng isang magic trick, dumating ang mas batang resepsyonista ng guild upang hanapin sila. Dinala sila kay Vilma, na nagbigay sa kanila ng misyon na hanapin ang banal na espada sa labyrinth ng mga tali. Ipinangako niya na babayaran sila kung matagpuan man nila o hindi ang espada, kaya humingi si Nick ng mapa at listahan ng lahat ng halimaw sa labyrinth. Kalaunan, habang ginalugad nila ang lugar, napansin nila na may modernong estetik ang labyrinth. Itinuro ni Tiana na lahat ng halimaw na nakasalamuhan nila sa ngayon ay artipisyal, at nagsimula silang magtaka kung sila ba ay naging isang sick hide. Sa hindi nila nalalaman, sila ay pinapanood sa pamamagitan ng kamera, at ang sinuman sa kabilang panig ay nagsabi na hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang kanilang kakayahan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang pasilyo na may berdeng ilaw, at nagpasya si Nick na galugarin ito. Akala ng iba ay sayang lang ang oras dahil patay na dulo ito, ngunit sigurado si Nick na may makikita sila. Nang lumakad siya patungo sa ilaw, bumukas ang isang lihim na pinto sa dingding, at halos mapatalon si Bro sa gulat. Ang iba ay parehong nabigla, ngunit sa kabila nito, lahat sila ay pumasok sa lihim na silid. Madilim ang lugar, na may mga display case sa lahat ng dako, ngunit sinabi ni Nick sa kanila na ang hinahanap nila ay nasa gitna ng silid. Mabilis na iniska ni Tiana ang silid para sa mahika at naghinala nang wala siyang maramdaman. Nang marating nila ang gitna ng silid, bumukas ang ilaw, at isang boses ang bumati sa kanila sa pagdating ng ganoon kalayo. Laking gulat nila, ang boses ay nagmula sa espada, at habang nakatitig ang grupo rito, nagtataka sila kung niloloko lang sila. Ang espada ay walang talam, at pinagdudahan nila kung nasa tamang lugar sila. Tiniyak ng espada sa kanila na yun ang hinahanap nila, ibinunyag na ito ay isang psychic weapon na may klasipikasyong angel at may codename na espada ng pagbubuklod. Lalo lang silang nalito sa mga sinabi nito, kaya sinubukan ni Nick na hawakan ito at itago, ngunit yumangal ang espada. Sinubukan nitong kumbinsihin ang isa sa kanila na gamitin ito, ngunit tumanggi sila, ipinaliwanag na ibebenta lang nila ito. Nang marinig ito, nainis ang espada at nagreklamo tungkol sa panlilinlang ng guild. Iniwan nila ito sa labirinto matapos tiyakin dito na may darating na karapat-dapat at makakahanap dito. Sa kasamaang palad, walang sinumang dumating at ito ay kinakalawang na ng maraming taon. Naintindihan ni Nick, ngunit sinabi niyang mayroon silang mga bayarin, at sa sandaling kinuha niya ito, nag-aktibo ang sistema ng depensa ng labirinto. Sinubukan ng espada na babalaan sila, ngunit bago pa man ito makagawa, may biglang pumasok sa silid. Nang lumino ang alikabok, natagpuan ng grupo ang kanilang sarili na nakatayo sa harap ng isang nanobotic golem. Agad itong inatake ni Tiana gamit ang kanyang mga icicle, at sumugod si Curran dito upang patumbahin ito. Gayunpaman, bago pa niya ito maabot, inilabas ng golem ang mga yelo mula sa kanyang katawan, at lumipad ang mga ito patungo kay Curran. Mabilis niyang itinaas ang kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili, ngunit tinamaan ng isa sa mga yelo ang kanyang tiyan at nawalan siya ng hininga. Dumagsa sina Zem at Tiana sa paligid niya habang sumugod si Nick sa halimaw upang pigilan ito. Sa kasamaang palad, walang silbi ang kanyang kutsilyo at mga kasanayan laban sa kanyang kalaban, kaya tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at sinabihan silang umalis. Handa siyang gamitin ang sarili upang bigyan sila ng oras, kaya iminungkahi ng espada na isuot niya ito. Pumayag si Nick, at sa sandaling lumitaw ang talam, naramdaman niyang parang si Luke Skywalker siya. Sa kabilang panig, sinusubukan ng kanyang mga kaibigan ngunit hindi nila mabuksan ang pinto, kaya sinabi ng espada sa kanya na isipin si Curran at sabihing Union. Ginawa ni Nick ang sinabi ng espada, ngunit naguluhan ng walang nangyari. Naguluhan din ang espada, dahil natugunan ni Nick ang lahat ng pamantayan, ngunit dahil malapit na silang mapahamak, hindi na nagtanong si Nick.
Mabilis siyang gumulong papalayo at pinutol ang isa sa mga braso ng golem, ngunit ang braso ay naging isang alagad at hinawakan ang kanyang binti. Ito ang nagbigay daan sa golem na itulak siya patabi at pababa sa butas na nilikha nito para makapasok sa silid. Pagkatapos ay ibinaling nito ang atensyon kay Tiana at sa iba pa, kaya ginawa itong popsicle ni Tiana. Gayunpaman, alam niya na hindi ito kayang hawakan ng kanyang yelo ng matagal, kaya inutusan niya si Curran na hanapin si Nick. Dali-daling pumunta si Curran sa butas, at pagkatapos niyang mawala doon, kumawala ang golem at hinabol sina Tiana at Zem. Wala nang ibang pagpipilian ang dalawa kundi magtulungan upang mapigilan ito hanggang sa bumalik sina Curran at Nick. Speaking of Nick, napunta siya sa ilang gumuhong bahagi at natuklasan na nabali ang ilang tadyang niya. Habang sisimulan na niyang maghukay para makaalis, dumating si Curran para tulungan siya. Sa halip na pasalamatan siya, sinabi niya kay Curran na bumalik at isama ang kanilang mga kaibigan at tumakbo dahil hindi sila pwedeng mamatay. Sinabi ni Curran sa kanya na huwag magpakabayani-bayani sa kanya at sumumpa sila. Ay lahat ay makakaalis ng buhay sa lugar na yun. Ang kanyang tono ay hindi nagbigay puwang sa pagtatalo, kaya humingi ng tawad si Nick at nagsimulang maghukay mula sa kanyang sariling panig. Humingi rin siya ng tawad sa pagkasira ng kanyang kwintas, at ipinaalala ni Curran na nakaahon na siya rito. Iginiit ni Nick na mahalaga ito sa kanya, at inamin ni Curran na naging ganoon nga sa isang punto. Gayunpaman, pinanghawakan lang niya ito dahil isa siyang mapanlinlang na hanggal na umasang babalik si Kalyos at magiging gaya ng dati ang lahat bago niya ipinakita kung bakit walang silbi ang mga lalaki. Ang kanyang labis na pagkabelang sa nakaraan ay pumihil sa kanya sa pag-usad, ngunit ng araw na masira ang kwintas, kasama nito ay naputol ang kanyang di matibag na pagkakabigkis, kaya pinagtibay niya kay Nick na mas mabuti siya. Nang walang kwintas, matapos siyang tulungan nito, hiniling ng espada na subukan niyang muling sabihin ang Union, kumbinsido na gagana ito sa pagkakataong ito. Sa itaas, naabot na ni Tiana ang kanyang limitasyon, kaya hiniling niya kay Zem na ilaan ang natitira nitong enerhiya para gamutin sina Curran at Nick. Pinilit ni Zem na huwag siyang sumuko, ngunit kalmado niyang itinuro na wala na siyang magagawa pa. Pagkatapos ay nagpasya si Zem na manatili sa kanya, at habang sila ay malapit ng harapin ang kanilang katapusan, biglang sumabog ang golem. Nang tumingala sila, nakita nila ang pinagsamang Nick at Curran na nakangiti sa kanila mula sa itaas. Bago pa sila makapagtanong, inutusan ng espada sina Nick at Curran na alisin ang core ng golem upang hindi na ito makapag-regenerate. Ang Walmart Gotenks ay agad na nagpalakas at sumugod sa golem, nakataas ang espada. Isang hiwa lang pagkatapos, at ang tech golem ay tapos na, kaya bumalik sa normal si Nick at Curran. Makalipas ang ilang oras, bumalik sila sa guild at ipinakita ang espada kay Vilma. Gayunpaman, matapos itong tingnan, sinabi niya na hindi gaanong malakas ang espada gaya ng pinaniwalaan nila. Sinabi ni Nick sa kanya na hindi nila yun problema at humingi ng kanilang bayad, na ipinangako niyang ibibigay pagkatapos nilang ipakilala ang kanilang bagong kaibigan sa kanya. Sinabi ng bata na ang pangalan niya ay Kizuna at siya ang bagong miyembro ng kanilang pangkat. Pagkaalis nila sa guild, nakahinga sila ng maluwag na hindi napagtanto ni Vilma na sila ay nabigyan siya ng maling espada. Lumabas na si Kizuna pala ang sagradong espada, nagbagong anyo bilang isang tao. Nang makarating sila sa silid ni Tiana kalaunan, hinati ni Nick ang pera sa kanila, at maging si Kizuna ay nakatanggap ng bahagi. Pagkatapos nyon, umalis silang lahat para gawin ang kani-kanilang bagay. Ngunit inanyayahan ni Tiana si Kizuna sa caravan kasama niya dahil alam niyang nababato ito. Kalaunan sa linggong yon, nagpunta ang grupo ng mga nakaligtas sa isang nagyayelong labirinto, at ginamit ni Kizuna ang kanyang telepatiya upang pagdugtungin ang kanilang mga isip para hindi makaakit ng biktima ang kanilang mga boses. Sinabi sa kanila ni Curran na gusto niya ang nasa kanilang mga isip, at bago pa nila namalayan ang nangyayari, tumayo siya sa tabi ng ogre upang subukan ang saklaw ng telepatiya. Sumigaw si Tiana sa tanga na babae na bumalik, ngunit biglang sumugod si Kizuna sa halimaw, sinabing ipapakita niya ang kanyang lakas. Ang boses niya ang nagpaalerto sa halimaw, kaya sinubukan itong gawin siyang sapad gamit ang pamalo nito, ngunit hinarang ito ni Kizuna at itinulak pabalik. Sa galit, sinubukan ng higanti na durugin siya gamit ang yelo, ngunit muli, ipinapakita ni Kizuna ang kanyang kakayahan at pinalo ang bowl ang yelo palayo.
Pagkatapos ay nag-teleport siya sa harap ng halimaw at hinati ang sarili sa dalawa, na ikinagulat ng lahat. Matapos niyang matalo ang halimaw, nagkumpulan ang kanyang mga kaibigan sa paligid niya, at sinabi ni Nick sa kanila na bigla siyang nanghihina. Sinabi ni Kizuna na ito ay dahil nanghihiram siya ng kanyang mahika at stamina, ngunit nagpa siya si Nick na huwag magtalo. Sa halip, pinuri niya ang husay nito sa espada, at ipinagyabang ni Kizuna na nasipsip niya ang kasanayan ng espadachim na gumamit sa kanya noon. Dahil dito, tinawag siya ni Tiana na manloloko, ngunit ipinagtanggol ni Kizuna na wala siyang ginawang masama. Mabilis na sumingit si Nick bago pa lumala ang sitwasyon at sinabi kay Kizuna na masaya siyang kasama ito sa koponan. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi na nila gagamitin muli ang union, na ikinareklamo ni Kizuna. Ipinaalala ni Nick na nahimatay sila matapos itong gamitin ng isang beses, kaya ayaw niyang ipagsapalaran na mangyari yun sa isang seryosong labanan. Naunawaan ni Kizuna ang kanyang dahilan, ngunit sumimangot pa rin dahil sa gusto niya lang. Pagkatapos ay sinabi ni Zem at Tiana sa kanya sa pamamagitan ng link na sila ay natutuwa na makasama siya sa pangkat, habang ginamit naman ito ni Curran para ipahayag na siya ay gutom. Sinabi naman ni Nick na dapat silang lumabas para kumain. Ngunit sinabi ni Tiana at Zem na may iba pa silang gagawin. Patuloy na iginigiit ni Curran na gusto niyang kumain, kaya sinigawan sila ni Kizuna na itigil ang paggamit ng link para sa walang kabuluhang tsismisan. Sa huli, umalis sila sa Labor Into, at sumama si Kizuna kina Nick at Curran sa isang restaurant. Habang naghihintay sila ng kanilang pagkain, biglang nakita ni Nick doon ang kanyang dating nobya na si Claudine at ang bago nitong nobyo. Kakabigay lang ng binata ng regalo sa kanya para sa kaarawan niya, at matapos siyang magpasalamat dito, sinabi niya rito na kailangan niya ng pera para makauwi. Ayon sa kanya, ang kanyang ina ay malubhang may sakit, at nag-aalala siya na baka mamatay siya. Habang nagsisimula siyang magkunwaring umiiyak, ipinahiwatig ni Nick ang kanyang pagdating, kaya siya ay nagulat. Agad niyang hiningi na malaman kung ano ang gusto nito. Ngunit nagkunwari si Nick na hindi siya narinig at tinanong kung ilang kaarawan na niya. Lumabas na nakipaghiwalay siya rito sa kanyang kunwari kaarawan ilang linggo na ang nakakaraan, at doon niya nalaman na isa siyang manloloko. Nang malaman na ilalantad ni Nick ang kanyang panloloko, sinubukan ni Claudine na umalis kasama ang kanyang nobyo, ngunit binyantaan ni Nick na isusumbong siya dahil sa pandaraya. Matapos timbangin ang kanyang mga pagpipilian, nagpasya siya na mas pinahahalagahan niya ang kanyang kalayaan at ibinato ang kahon ng regalo kay Nick bago padabog na umalis. Iniiwan ang nobyo niyang tulala. Kinaumagahan, pinag-uusapan ni Nick at ng iba pa ang kanilang susunod na misyon nang biglang buhusan ni Claudine ng beer si Nick. Agad namang pamwesto si Curran para depensahan siya, ngunit hindi ito sumalakay at hinayaan si Nick na kausapin ang kanyang masamang ex. Dumating siya kasama ang kaibigan niyang si Leon. At sinabi ng lalaki kay Nick na nabalitaan niya ang ginawa nito kay Claudine. Alam ni Nick na magkasosyo sila sa panloloko, kaya sinabi niya kay Leon na plano ni Claudine na iwanan siya, ngunit nanumpa si Claudine na nag-iimbento lang si Nick ng mga kwento. Pinaniwalaan siya ni Leon at iginiit na sumama si Nick sa labas para maayos nila ang mga bagay tulad ng mga lalaki, at pumayag si Nick. Gayunpaman, nang makarating sila sa eskinita sa tabi ng guild, bigla na lang humingi ng tawad si Leon sa paghamon sa kanya. Sabi niya, matagal na siyang naghahanap ng paraan para paalisin si Claudine sa grupo niya dahil naging pabigat na ito. Hindi naintindihan ni Nick ang pinapanto ni Leon hanggang sa tinanong niya kung kailan ito balak iwan ang kanyang mga kasama. Nagsimulang tumawa si Nick, at si Leon, na naniniwalang pareho sila ng naiisip, ay nakisali rin. Gayunpaman, nang subukan niyang sabihin kay Nick ang kanyang plano, sinuntok siya ni Nick at humingi ng tawad, sinabing nadulas lang ang kamao niya. Naiinis, binunot ni Leon ang kanyang talam at sinubukang saksakin si Nick, ngunit nagawa ni Nick na maniobrahin siya, at sa loob ng ilang segundo ay nakahiga na ito sa lupa. Pagkatapos ay mahigpit niyang pinigilan ang braso ni Leon at nagsimulang bigyan siya ng talumpati kung paano kumita. Mas nakabubusog ang perang galing sa legal na paraan kaysa magnakaw. Nang tila nakakakita na si Leon ng liwanag, may nag-alis kay Nick mula sa kanya gamit ang salamangka ng hangin. Ito ang ikatlong miyembro ng grupo ni Leon, at sinabi ni Nick sa kanila na sila ay duwag dahil nagsama-sama laban sa kanya. Sinubukan siyang maliitin ng nakasal-armang hanggal, ngunit bigla siyang binagsak ni Curran at hinawakan gamit ang kanyang buntot.
Sa likod niya ay ang iba pa nilang kasama, ang receptionist ng guild at si Vilma. Hiniling niya kay Curran na pakawalan ng low-budget na Harry Potter, at nang gawin niya ito, tumakbo ang mahina upang magtago sa likod ni Leon. Nakakagulat, hindi pala naparoon ng matanda upang pigilan ang away, kundi upang paalalahanan silang sundin ang mga patakaran. Pagkasabi niya nito, hinamon ni Leon si Nick sa isang arithmetic ang suntukan, isang bagay na hindi pa nila kailanman naririnig. Kalaunan, nang sila ay makapag-ayos na sa loob ng guild, ipinaliwanag ng matandang babae na ang arithmetic ang suntukan ay isang laban ng isa sa isa na sabay na ginaganap ang matematika at suntukan. Mayroon itong kabuuang 10 round, at ang koponan na nakakuha ng pinakamataas na puntos sa bawat pagsusulit sa matematika ay nakakuha ng libreng pagkakataong makasuntok sa kanilang kalaban. Nang matapos siyang magpaliwanag, pinapili niya sila ng bunutan upang pagpasyahan kung sino ang kukuha ng pagsusulit sa matematika. Gaya ng kagustuhan ng mga Diyos ng kwento, si Curran ang naging maswerteng kandidato para sa kanyang grupo, at nagsimula siyang mataranta. Nagawa ni Nick na pakalmayan siya, ngunit patuloy na nagbibigay ng kung ano-anong komento si Clothing na ikinainis niya. Kalaunan, sinubukan ni Zem ang kaalaman ni Curran sa arithmetika at natuklasan na sa sukat na 1 hanggang 10, ubos na ubos ang kaalaman ni Nick. Nalungkot si Curran nang makita ang kanyang mga marka sa pagsusulit, ngunit nakakagulat na sinabi ni Zem na mahusay ang ginawa niya. Ayon sa kanya, nabigyan niya sila ng ideya sa limitadong kakayahan ng kanyang utak upang malaman nila kung saan tututukan kapag tinuturuan siya. Hindi inisip ni Curran na matuturuan ang isang kasing bobo niya, ngunit sinabi ni Zem sa kanya na kumuha ng inspirasyon mula kay Goku. Pagkatapos nito, sinimulan nilang turuan siya araw-araw, ngunit madalas na lumiliban si Zem upang magpalipas ng oras sa mga lugar ng aliwan. Gayunpaman, di nagtagal ay nabunyag na. Hindi lang siya pumunta doon para gumamit at kumuha ng crack, kundi para rin manghuli ng impormasyon tungkol sa partidong Iron Tiger. Maligayang ibinahagi ng mga babae ang lahat ng impormasyong gusto niyang malaman, at naging malinaw na mandadaya sina Claudine at ang kanyang mga kaibigan. Sa pagtatapos ng linggo, nagtipon ang mga miyembro ng grupo ng mga nakaligtas sa kwarto ni Nick para sa isang pulong ng estratehiya. Sinabi niya sa kanila na may binabalak ang grupo ni Claudine, at idinagdag ni Zem na sinadya nilang pinan sila upang tanggapin ang hamon. Tinanong ni Curran kung paano niya nalaman, kaya ipinaliwanag ni Nick na pinahanap niya kay Zem ang ilang impormasyon laban sa kanilang mga kalaban. Ibinahagi ni Zem ang kanyang natutunan, at nagtapos si Tiana na gagamitin ng grupo ni Claudine ang mga hiyas ng pag-iisip para gumawa ng telepatikong link at mandaya sa pagsusulit. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa bubong ng guild para sa matinding labanan sa arithmetika. Nang ibigay ang mga unang tanong sa mga babae, nasiyahan si Curran, dahil bahagi ang mga ito ng mga equation na pinag-aralan niya. Nakita ang kanyang kagalakan, nagkomento si Claudine nang may paglibak tungkol sa mga kinder na kayang lutasin ang problema ng nakapikit. Sinabihan siya ni Curran na tumahimik, at pagkatapos ay sinimulan niyang sagutin ang mga tanong dahil ayaw niyang biguin si Nick. Tungkol naman kay Nick, siya ay nasa wrestling mat sinusubukang gampanan ang kanyang inner Baki, ngunit hindi interesado si Leon na labanan siya. Nang matanto ni Nick ang ginagawa niya, naisip niya na ang Tiger Man ay sinusubukang magpalipas ng oras, ngunit nauna na niya itang inaasahan. Napansin din ni Leon ang sandali na nalaman ni Nick ang ginagawa niya, ngunit hindi ito ikinabahala ni Leon dahil sigurado siya na hindi malalaman ni Nick ang iba pa niyang plano. Sa sumunod na sandali, ipinahayag ni Curran na natapos na niya ang pagsusulit, kaya tinunag ng resepsyonista ang kampana upang ihinto ang round. Matapos markahan ang mga pagsusulit, inihayag ang mga marka, at sa kasamaang palad, nakakuha si Curran ng 12 puntos na mas mababa kaysa kay Claudine. Bilang resulta, nakakuha si Leon ng pagkilos na parusa, at nagamit niya ito ng mahusay. Pinuri siya ni Nick para sa isang mahusay na nagamit na parusang pagkilos, at doon niya naunawaan na ang pangalawang bahagi ng plano ni Leon ay pagsamantalahan ang mga parusa. Alam nila si Curran ay kasing tanga ng ibon, kaya hanggat patuloy na nagpapanggap si Claudine sa mga pagsusulit, walang pag-asa si Nick. Maya-maya, inanunsyo ang mga iskor sa ikalawang pagsusulit, at bumaba ng 10 puntos ang iskor ni Curran. Matapos sinaktan ni Leon si Nick, nagsimulang humingi ng paumanhin sa kanya ang dalagang dragon at sinisi ang kanyang mabagal na pag-iisip sa pinagdadaanan nito.
Tiniyak ni Nick sa kanya na ayos lang siya dahil handa siyang tumanggap ng maraming palo. Sinabihan din niya ito na huwag siyang pagtuunan ng pansin at pagtuunan ng pansin ang mga tanong, kaya ipinangako niya na gagawin niya ngayon. Nang makita ito, sinabihan ni Claudine si Karen na huwag ilusyonin ang sarili na mananalo siya, at sinabihan naman ni Karen si Claudine na huwag siyang pakialaman. Nang magsimula ang ikatlong round, ibinuhos ni Karen ang sarili sa pagsagot sa mga tanong, at patuloy na iniiwasan ni Leon ang mga suntok ni Nick. Ang mga nanunood ay nagsimulang mainis at tinawag si Leon na duwag, ngunit hindi niya ito pinansin, dahil bahagi ito ng kanyang plano na ubusin ang lakas ni Nick. Samantala, abala si Tiana sa pag-scan sa lugar para sa mga bakas ng mahika ngunit wala siyang nakita. Ito ang nagpaguluhan sa kanya, at nagsimula siyang magtaka kung nagkamali sila tungkol sa paggamit ni Claudine ng mga hiyas ng pag-iisip. Di nagtagal, natapos ang ikatlong round, at muli, nasuntok si Nick ni Leon, at nagsimula ng magreklamo ang mga tao. Habang lumalakas ang kanilang mga boses, itinuktok ni Tiana ang kanyang pipa sa kahon para makuha ang atensyon ng lahat. Nang makuha niya ito, iminungkahi niya kay Vilma na siya ibigay ang natitirang mga pagsusulit kina Claudine at Karen para sabay-sabay nilang sagutan. Tinukoy ni Vilma na matatanggap ni Nick ang lahat ng parusa ng sabay-sabay kung mabaigo si Karen, at tiniyak ni Nick na hindi niya ito inaalintana. Nanatiling tahimik si Leon, ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung ano ba talaga ang iniisip ni Tiana dahil ang mungkahi nito ay naglagay kay Nick sa dehado. Gayunpaman, kaagad niyang napagtanto na sinusubukan nilang sirain ang kanilang plano at napagpasyahan na mga gago sila. Sa sumunod na sandali, nagbigay ng hudyat ang receptionist upang simulan ang ika-4 na round, at sinimulan ni Karen sagutin ang kanyang mga tanong sa bilis ng kidlat. Nagulat si Claudine sa loob ng ilang segundo, ngunit kinumbinsi niya ang sarili na si Karen. Nagpapanggap lang na alam ang mga sagot. Pagkatapos ay kinausap niya si Beg sa kanyang isip, binabasa ang mga tanong para rito, at agad itong sumagot. Sa sandaling sinimulan niyang isulat ang mga sagot, lumingon si Tiana at nakita si Beg sa tore ng orasan. Mabilis niyang inalerto sina Zem at Kizuna, at nang makita sila ni Nick na umalis, nagpasya siyang asarin si Leon sa pagtatanong kung nasaan si Beg. Nag-atubili si Leon ngunit sumagot na hindi interesado si Beg sa mga laban, kaya hindi ito dumating. Nang hindi nagtanong si Nick ng mga follow-up na tanong, lumingon si Leon at napansing nawawala si Tiana. Agad, napagtanto niyang nakompromiso ang kanilang plano, kaya sinubukan niyang bigyan ng babala si Claudine. Bumulyaw siya rito. Inis na siya dahil ang tagal ni Beg sumagot, at ang pag-iisip na maaaring manalo si Nick ay mas lalo siyang kinainisan. Pinakiusapan siya ni Beg na maging matyaga dahil nag-uno niya ang mga tanong, at habang sinisimulan niyang lutesin ang tama, itinuro ni Kizuna ang kanyang pagkakamali. Sa simula, pinasalamatan niya ito, ngunit natarante siya nang napagtanto niyang nadiskubre siya. Sa guild, patuloy na tinatawag ni Claudine si Beg, ngunit nang hindi ito sumagot, nawalan siya ng kontrol at sumigaw, ikinagulat ng lahat. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Tiana at ang iba pa kasama si Beg, at humingi siya ng tawad dahil nahuli siya. Iwinagayway ni Tiana ang hiyas ng isip ni Beg na parang bandila, nilinaw na. Nanloloko si Claudine, kaya ipinag-utos ni Vilma na panagutin ang buong grupo. Habang sila ay isinasama, nagsimulang magreklamo si Claudine, iginigiit na hindi siya masamang tao. Sinabi ni Leon na tanggapin niya ang kanyang kapalaran, ngunit tumanggi siya, kaya nagsalita si Tiana. Sinabi niya kay Karen na walang ipinanganak na masama, ngunit may mga sitwasyon na nagtutulak sa mga tao sa maling landas. Pinayuhan siya ni Tiana na subukang itama ang kanyang mga pagkakamali habang siya ay nasa proseso ng pagbabago. Makalipas ang ilang araw, nakaupo si Leon sa kanyang silid, ginuganita ang kanyang nakaraan kasama ang kanyang kuya. Dati silang nasa parehong grupo, ngunit karamihan sa kanilang mga kaibigan ay nawalan ng buhay sa isang nakamamatay na labyrinth. Ang mga nakaligtas ay nilupig ang labyrinth at kinuha ang lahat ng yaman nito. Ginamit ng kapatid ni Leon ang kanyang bahagi ng yaman upang makamit ang katanyagan at mas malaking kayamanan. Gayunpaman, namatay siya sa isang kaawa-awang paraan, at sumumpa si Leon na hindi na magtitiwala pa kaninuman. Bumalik sa kasalukuyan, isang kabalyero ang lumapit kay Leon sa kanyang kinalalagyan, at habang idinidiin ang kanyang espada sa balat ni Leon, iginiit niyang malaman kung ano ang nangyari sa isang partikular na espada na kinuha niya mula sa labyrinth.
Tila, hindi ito lumabas sa black market, kaya sigurado siyang itinago niya ito sa kung saan. Bilang tugon, ipinatawag ni Leon ang espada, na lumabas na espada ng ebolusyon, upang ito ang magsalita para sa kanya. Samantala, pumunta si Tiana sa kasino para magbawas ng inis, ngunit sumama sina Nick at Kizuna. Hindi dahil gusto nilang magsugal, kundi dahil narinig ni Kizuna na may nagbebenta ng espesyal na ice cream sa kasino at gusto niya itong tikman. Sa kasamaang palad, naubos ang ice cream bago pa man dumating ang turno ni Kizuna, at nalungkot ang bata. Umaasang pasayahin siya, tinanong ni Nick kung gusto niyang maglaro, ngunit sinabi ni Kizuna na hindi siya pwede dahil may etikal na panuntunan na nakapaloob sa kanya. Noon din, napadpad sila sa isang blackjack table, at napansin ni Kizuna na may anti-magic na pintura ang mga baraha. Sinabi ng dealer na ito ay isang paraan upang maiwasan ang pandaraya, at sinabi ni Kizuna na malaki siguro ang binayaran nila para balutan lahat ng mga baraha sa laro. Samantala, sa mesa ni Tiana, ginagawa niya ang kanyang mga kasamang manlalaro na maubusan ng pera, at iyon ay nagpakaba sa kanila. Nang manalo siya sa susunod na round, nagsimulang magreklamo ang isa sa mga lalaki, at sinabi niya rito na kausapin lang siya muli kapag natutunan na nito ang mga pangunahing kaalaman sa pagsusugal. Napagtanto na ininsulto niya ito, padabog na umalis ang lalaki, at ang kanyang nobya, si Belle, na gumagawa ng mannequin challenge sa tabi niya, ay nagpasalamat kay Tiana. Sinusubukan niyang patigilin ang lalaki, ngunit tumanggi ito, kaya kumbinsido siya na ang mga salita ni Tiana ang magiging paraan. Sinabi ni Tiana na sinasabi lang niya ang totoo at pinayuhan si Belle na iwanan ang walang kwentang lalaki. Sabi ni Belle na hindi yun madali niyang magagawa, at sinabi sa kanya ni Tiana na ang pag-alam kung kailan susuko ang pinakamagandang katangian ng isang sugarol. Yumuko si Belle upang muling magpasalamat kay Tiana, ngunit habang papalayo na sana si Tiana, isang halimaw ang biglang pumasok sa lugar, na nagpulasan sa mga tao para sa kanilang buhay. Nakakagulat, ang halimaw ay si Leon, at naroon siya para hanapin si Nick. Lumabas na pagkatapos siyang palayain ng espada, hiniling niya rito na tulungan siyang makapaghiganti kay Nick. Ang espada ay katulad ng kay Kizuna, kaya pumayag itong tulungan si Leon, at ang kailangan lang gawin ni Leon para mag-transform ay sabihin, evolution. Balik sa kasino, nakita ni Leon si Tiana at iginiit na malaman kung nasaan si Nick. Sa simula, wala siyang ideya na siya ay nakikipag-usap kay Leon, ngunit nang marealize niya yon, tinanong niya kung paano niya nakuha ang super steroid ni Bane. Hindi pinansin ni Leon ang kanyang tanong at iginiit na malaman kung nasaan na naman si Nick, kaya sinabi ni Tiana na hindi niya ito sasabihin sa kanya. Malinaw na ikinagalit niya ito, kaya sinabi niya na gusto niyang makita kung kaninong buhay ang mas mahalaga, ang sa kanya o ang kay Nick. Sinubukan ni Tiana na sumagot, ngunit pinutol niya ito at binalaan siya na maging maingat sa kanyang sasabihin, dahil ang kanyang matalas na pang-amoy ay kayang makadetect ng kasinungalingan. Tinimbang ni Tiana ang kanyang mga opsyon, dahil ang pagsisinungaling ay maaaring maging sanhi para siya ay walang laban na mapahamak, kaya nagpasya siyang laruin ang isip nito. Tinanong niya kung bakit niya ipinapalagay na magmamalasakit si Nick kung masaktan siya, at sinabi ni Leon sa kanya. Ito ay dahil kasama niya si Nick. Napatawa si Tiana dahil ipinaliwanag niyang ang relasyon niya sa mga miyembro ng partido ay nagmula sa pangangailangan. Nang sa wakas tumigil siya, sinindihan niya ang kanyang pipa at pagkatapos ay ginamit ang lighter para atakihin si Leon. Pagkabagsak niya, hinawakan niya si Belle at sinubukang tumakbo patungo sa labasan, ngunit mabilis na nakabawi si Leon at ibinato ang isa sa mga mesa sa kanilang dadaanan. Nagawang lumundag ni Tiana palayo sa daan, ngunit nahimatay si Belle dahil sa gulat. Nang nagsimulang lumapit sa kanila si Leon, nakita ni Tiana ang nobyo ni Belle na nagtatago malapit, kaya sinigawan niya ito upang protektahan si Belle. Ang boses niya ang nagpabalik sa kanya sa kanyang katinoan, kaya dali-dali niyang hinayla siya palayo. Tiana naman ay muling bumaling kay Leon, sinabi sa kanya na mali ang kanyang ideya tungkol sa mga miyembro ng kanyang grupo, nang banggitin niya na hinding-hindi sila magtutulungan kung manganganib ang kanilang buhay. Inakala ni Leon na nagsisinungaling siya, ngunit matapos niyang amuyin ng hangin, napagtanto niya na nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman, batid din niya na palihim itong umaasa na mali ang sinabi niya, na dahilan para tingnan niya ito bilang kaawa-awa. Muling pinagtibay ni Tiana na hindi pupunta si Nick para sa kanya, kaya nagpasya si Leon na tapusin siya.
Sa sandaling akmang tapusin niya ito, dumating si Nick at hinarang ang atake gamit ang Kizuna. Nagulat si Tiana nang makita siya, ngunit sinabihan siya na huwag siyang ipagkamali sa kanyang kabalyerong tagapagligtas. Lumingon muli kay Leon, nagkunwari siyang hindi niya ito kilala, na mas ikinagalit ng lalaki, kaya tinangka niya itong sugurin. Ngunit, pinatigil siya ng espada dahil naramdaman nito ang isa pang katulad nito. Sa sandaling yun, kinilala ni Kizuna ang presensya ng espada ng ebolusyon, ngunit hindi natuwa ang espada na makita siya. Sa pag-asang matanggal siya, inilipat nito ang mas maraming kapangyarihan kay Leon, na nagdulot upang lumaki ito at mas magalit kaysa dati. Nang makita ito, iminungkahi ni Tiana kay Nick na gamitin nila ang union, at pumayag si Nick. Pagkatapos nilang magbago, sinubukan nilang ikulong si Leon gamit ang yelo, ngunit kumawala si Leon at nagsimulang magwala sa paligid ng kasino. Buong galit na kumilos ang kanyang katawan, habang ang kanyang isip ay pinipilit na muling makontrol. Sinabihan siya ng espada na huwag itong labanan, dahil tinutupad lang nito ang kanyang kagustuhan na maging makapangyarihan. Sinabi ni Leon na hindi niya kailanman ninais na maging halimaw na hindi makontrol, ngunit sinigurado sa kanya ng espada na nagkakailalang siya. Nang muli silang balutan ni Nick at Tiana ng yelo, sinabi ng espada kay Leon na nagawa niya itong kunin mula sa labirinto dahil ang puso niya ay may bahid na. Iginiit ni Leon na kinuha lang niya ang espada dahil gusto niyang maging katulad ng kanyang kapatid, na tinitingala ng lahat. Bilang tugon, pinagpaalala sa kanya ng espada na ang kapatid niya ay nasa ilalim ng lupa, pinatay ng mismong mga taong tinawag niyang kaibigan, kaya nga nanumpa si Leon. Hindi na muling magtitiwala sa mga tao at sinasamantala ang iilang mga walang muwang na nakakasalamuhan niya. Habang patuloy na itinanggi ni Leon ang kanyang papel sa kanyang sariling kapahamakan, isang maikling flashback ng kanyang mga unang araw kasama ang kanyang kapatid ang pumasok sa kanyang isip, kaya sumigaw siya ng tulong, at dumating ang tulong sa anyo ni Nick at Tiana, na gumamit ng mga anti-magic card sa kanya. Agad siyang nagbalik sa dati, at nang bumagsak ang espada, tinatakan ito ni Nick at Tiana sa yelo. Pagkaalis nila, dumating ang mga kabalyero at dinala si Leon pabalik sa piitan. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga aksyon, nilapitan siya ni Nick at sinabing maaari na siyang magpahinga ng panatag. Dahil ang kanyang pagwawala ay walang nasawi. Ilang araw pagkaraan, habang nag-eehersisyo si Nick, sinamahan siya ni Agatha at nagsimulang umaktong parang kanyang konsensya. Nakakagulat, naniwala ang hanggal hanggang sa lumingon siya at nakita niya ito sa likod niya. Matapos malampasan ang kanyang pagkagulat, umupo sila ng magkasama sa isang bangko, at nagtatakang tinanong ni Agatha si Nick kung mayroon siyang layunin. Sinabi ni Nick na mayroon, kaya naman nasabi niya na sa wakas ay mabibitawan na niya ang kanyang pagkakasala. Naguguluhan, tinanong niya kung ano ang kanyang pinagsasabi, at ipinaliwanag niya na, pagkatapos ibigay sa kanya ang tiket, nagtaka siya kung dapat ba siyang nagawa nito. Sa isang banda, naramdaman niya na binibigyan niya ito ng pansamantalang solusyon sa problema nito. Sa kabilang banda, naramdaman niya na inakay niya ito sa isang mapanirang landas. Inamin ni Nick na kung hindi niya ito nakilala noong araw na yon, maaaring napunta siya sa buhay ng krimen, kaya't nagpapasalamat talaga siya rito. Sinabi ni Agatha sa kanya na masaya siyang nakapagbigay ng positibong epekto sa buhay nito, ngunit hindi maiwasan ni Nick na maramdaman na may mali sa kanya. Kinansela niya ang lahat ng kanyang konsyerto at tumigil sa paggawa ng mga pampublikong pagpapakita, na mas nakakagulat sa kanyang pagbisita. Ang totoo ay si Agatha ay si Belle pala, at bago siya maging idolo, dati siyang kumakanta sa restoran ng kanyang kasintahan na si Donnie. Isang gabi, may isang talent scout na dumalaw at nag-alok sa kanya ng isang oportunidad na minsan lang darating sa buhay. Nag-aatubili si Belle, ngunit nang malaman ito ni Donnie, agad niyang tinanggap ang alok ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa kuryosidad, dumalo si Belle sa isang konsyerto kasama ang ibang mga babaeng na scout din, at doon niya natuklasan ang ganda ng pagiging isang idol. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na niya tinanggihan ang ideya ng pagiging idol at buong puso niya itong tinanggap. Sobrang sabik siyang ibahagi ang bago niyang buhay kay Donnie, ngunit hindi na kagaya ng dati ang mga bagay-bagay. Nalulong siya sa sugal at nagsimula siyang humingi ng pera sa tuwing makikita niya ito, lubos na hindi pinapansin ang personal niyang pangangailangan. Dahil dito, nakaramdam siya ng napabayan, hindi tulad noong una niyang buksan ang kanyang restoran.
Noon, iprinumisa niya rito na sabay silang angat sa tuktok, ngunit simula nang maging idolo siya, nakita niya lang ito bilang isang personal na makinang pangkakitaan. Isang araw, habang nasa isang restaurant at nagmumuni-muni tungkol sa kanilang tinatawag na relasyon, nasaksihan niya ang paghihiwalay ni Claudine at Nick at naawa sa kawawang lalaki. Nang umalis siya sa restaurant, sinundan niya ito hanggang sa huminto ito sa isang fountain, kung saan ibinigay niya rito ang tiket at pinasimulan ang kanyang pagka-obses sa idolo. Makalipas ang ilang linggo, inimbitahan siya ni Donnie na sumama sa kanya sa kasino, na nagsasabing kung mapapanood niya ito sa aksyon, ay gagaan ang kanyang isipan. Sumang-ayon si Belle dahil sa kuryosidad, at doon niya nakilala si Tiana. Nang araw na yon, habang sunod-sunod ang panalo ni Tiana, naramdaman ni Belle na tila tinuturuan siya nito ng leksyon, kaya nanatili siya upang kausapin ito. Nang lumitaw ang misteryosong blonde na kabalyero at tinalo si Leon, naramdaman ni Belle na ito ay isang palatandaan mula sa langit na kailangan niyang magsimulang muli. Kaya, ilang araw pagkatapos ng insidente, anako niya ang lahat ng utang ni Donnie, ngunit tinapos ang relasyon nila. Sinubukan ni Donnie na magmakaawa na huwag siyang iwan, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang ahente na ilagay ang sarili sa tamang lugar at binalaan siyang huwag na siyang kausapin muli. Dahil sa nakitang malapit ng lumala ang sitwasyon, humakbang si Belle at hiniling sa ahente na hayaan siyang humawak. Sa paraan niya, bumaling siya kay Donnie at ipinaliwanag na tinapos na niya ang relasyon nila dahil hindi na siya nito nakikita bilang katuwang niya. Sinabi niya rito na pagod na siyang ituring na parang pangalawang isip at gusto niyang magtuon sa sarili niya. Nakapagtataka, nagsimulang tumawa si Donnie at sinabi sa kanya na alam ng isang tunay na sugarol na sa sandaling sumuko sila, ang kanilang premyo ay mapupunta sa iba. Sinabihan siya ng ahente nito na huwag maging delusyonal, ngunit kumbinsido si Donnie na nagkakamali ito. Nang magsimula siyang lumayo, tinawag siya ni Belle at ibinigay rito ang card na kinuha niya sa kasino at sinabihan siyang poprotektahan siya nito. Tunay siyang naniniwala na ang babaeng tinalo si Leon ay isang diyosa. Inagaw ni Donnie ang card mula sa kanyang kamay kahit na inakala niyang siya ay nagsasalita ng walang kabuluhan. At pagkatapos ng araw na yun, minsan lang niya itong nakita, ngunit hindi siya nagsalita dito at nagpatuloy. Kalaunan sa linggong yon, nagkaroon siya ng comeback concert, at naroon si Nick upang palakpakan siya gaya ng dati. Bago magsimula ang konsyerto, hinarap ni Belle ang pulutong at sinabi sa kanila na ang kanyang bagong kanta ay inialay sa blonde na diyosa na nagligtas sa kanya at sa lahat. Nagulat si Nick sa lahat ng kanyang sinabi, ngunit nang magsimula siyang kumanta, nakalimutan niya ang lahat ng kanyang pagkagulat at nasiyahan. Samantala, sinabi ni Belle sa sarili niya na gusto niyang maging uri ng idolo na nagbibigay inspirasyon sa mga tao, upang bumuti at ipaglaban ang tama. Kinabukasan pagkatapos ng konsyerto, muling nakita ni Nick si Belle, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang mukha. Nagkubli siya sa likod ng palumpong at sinubukang magpatawa, ngunit tinanong ni Nick kung ayos lang siya. Sinabi niya na napansin niyang may gumagambala sa kanya noong huli silang magkita, at sinabi ni Belle na huwag niya iyong alalahanin. Nagpasya si Nick na huwag nang mag-usisa at sinabi sa kanya na ang pinakamahalaga ay sinusubukan niyang ayusin ang problema. Nang hapon ding yun, habang sinusubukan ni Kizuna na kumbinsihin ang mga miyembro ng kanyang grupo na totoo ang halimaw na stepmom na nabasa niya sa magazine, isang babaeng nagpakilalang si Olivia ang biglang sumulpot sa kanilang tambayan. Sinabi niya na isa siyang adventurer at manunulat, at nagkataon, siya ang sumulat ng artikulo tungkol sa stepmom. Agad na natuwa si Kizuna at sinabi sa kanya na siya ang pinakamalaki niyang tagahanga, ngunit sinabi ni Nick na kasinungalingan iyon. Ipinagtanggol ni Zem si Kizuna, sinasabing hindi niya kasalanan kung mayroon siyang sobrang aktibong imahinasyon. Nang marinig ni Olivia na binanggit niya ang pangalan ni Kizuna, naging interesado siya, ngunit sinabi niyang dahil lang ito sa kakaiba ang pangalan nito. Pagkatapos ay tinanong ni Tiana kung ano ang pakiramdam ng maging isang adventurer at isang manunulat, kaya pumasok si Olivia sa silid na parang isang gymnast at sinubukan magpaliwanag. Gayunpaman, nadulas siya at nabagsak kay Karen, na yumangal sa kanya. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin, ngunit sinabi sa grupo na makikita nila siyang kumukuha ng litrato kung saan-saan. May kakaibang nangyayari sa syudad. Noong gabing yun, pauwi na si Zem pagkatapos malasing nang biglang kinuha ng isang di nakikitang tao ang batang babae sa harapan niya mula sa kalye.
Samantala, kalalabas lang ni Nick at Kizuna mula sa konsyerto ni Agate, at naramdaman ni Kizuna na nasa panganib si Zem. Nang makita nila si Zem, sinisikap ng imbatong lalaki na kunin ang batang babae mula sa kanya. Dahil sa kanyang anyo, agad inakala ni Nick na ang imbatong lalaki ay ang stepmom, ngunit tinawag siya ni Kizuna na murang imitasyon. Dahil sa inis, sumugod siya sa tinatawag na stepmom at ibinato ang kanyang espada rito, ngunit tumagos lang ito sa lalaki. Tumangging sumuko, ginamit ni Kizuna ang parallel, at hinati ang sarili sa 5, ngunit ang taong humahakbang ay lumukso sa ere at inatake siya gamit ang kadena. Napilitang bumagsak si Kizuna, at nakatakas ang lalaki sa dilim ng gabi. Kalaunan, sumama sila kay Zem sa dulaan na madalas niyang puntahan, at kinumpirma ni Reina, ang dalagang kanilang nailigtas, na ang kanyang umaatake ay ang taong humahakbang. Ipinaliwanag niya na nasaktan ang kanyang ina habang sinusubukang hulihin siya dahil naniniwala ito na siya ang responsable sa lahat ng mga pagkawala ng tao na nangyayari kamakailan. Sa kasamaang palad, walang naniwala sa kanyang ina, at baka hindi rin siya paniwalaan. Tiniyak ni Zem sa kanya na naniniwala siya at ang kanyang mga kaibigan dahil nasaksihan nila ang kanyang pagkilos. Habang pinupuri niya siya sa pagiging matapang, biglang sinabi ni Reina sa kanya na gusto niyang maging estudyante niya dahil napakakul niya nang iligtas siya nito. Nang tangkain niyang lumapit dito, hinaranggan ni Nick ang kanyang daan, at sinabi ni Zem kay Reina na 15 taon pa siyang napakabata para maging estudyante niya. Hindi na siya nagbigay pa ng anumang paliwanag, ngunit tila ayos lang kay Reina yun at tinanong kung paano siya magsasasanay hanggang sa maging sapat ang kanyang edad. Sinabi ni Zem sa kanya na pag-uusapan nila yun mamaya at hiniling na makitulog muna siya kay Red, ang may-ari ng lugar. Masayang pumayag si Reina, at nang tangkain niyang yakapin si Zem, muling hinaranggan ni Nick at Red ang kanyang daan. Pagkatapos ay sinabi ni Zem sa kanya na hindi siya pinapayagang lumapit sa kanya sa loob ng 15 taon. Kinabukasan, pumunta sila sa samahan ng mga bounty hunter para maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa stepmom. Ayaw silang sabihan ng kahit ano ng receptionist dahil hindi naman sila matataas na ranggong adventurer, kaya pumayag silang dumakip ng isang tao kapalit ng impormasyon. Binigyan sila ng babae ng isang kahilingan para sa pabuya para sa isang lalaking nagngangalang Hale, at nang pumayag silang hanapin ang lalaki, nagsimulang magreklamo ang isa sa mga mangangaso sa silid. Sinabi niyang nakikialam sila sa mga bagay na hindi naman nila kinalaman, at sinabi ni Tiana sa kanya na isa lang siyang inggit-erong hater na ikinagalit niya. Agad siyang bumwelta, ngunit tumanggi si Tiana na umatras at sinabi sa kanya na babalik siya at ang kanyang mga kaibigan kasama si Hale. Malinaw na hindi inakala ni Kapitan Eyepatch na kaya nila, kaya iminungkahi niyang magpustahan sila. Sa gulat niya, ibinagsak ni Tiana ang isang malaking sako ng barya sa mesa at sinabi sa kanya na ibibigay niya ang lahat ng iyon kung mabaigo ang kanyang mga tauhan na hanapin at hulihin si Hale. Agad na nagtangkang umurong ang lalaki, ngunit sinabi niya rito na huwag maging duwag at ihanda ang kanyang pera sa pagbalik niya. Pagkatapos niyon, pumunta siya at ang kanyang mga kaibigan sa squatter dahil sa impormasyong natanggap nila na naroon daw si Hale. Sa pagpasok nila, nilapitan sila ng bantay pinto, na nagbabala sa kanila na huwag gambling ng isang lalaking nagngangalang Nalgawa. Habang lumalalim sila sa lugar, nakasalubong nila ang ilang nagpapanggap na siga na nagtangkang sindakan sila. Gayunpaman, lubos silang pinatakot ni Nick, Tiana, at Kizuna, at ang kanilang pinuno ay nagsalita ng detalyado ng tanungin ni Nick kung nasaan si Hale. Nang kalaunan ay natagpuan nila si Hale, tinangka niyang tumakas sa bintana, ngunit naroon si Kizuna upang pigilan siya. Habang inilalabas nila siya, lumapit si Nalgawa sa kanila at nagtanong ng mariin kung saan nila dadalhin si Hale. Sinabi niya na si Hale ay isa sa kanyang mga pasyente, at kasalukuyan niya itong ginagamot. Ipinaliwanag ni Nick na si Hale ay may pabuya sa kanyang ulo, kaya pumayag si Nalgawa na kunin nila siya hanggat papayagan siyang ibigay ang kanyang huling gamot. Lumalabas na si Hale ay nagdurusa sa sakit ng Yellow Demon, at kung hindi siya gagamutin, mamamatay siya. Itinuro ni Nick na mamamatay din naman si Hale dahil sa dami ng kanyang mga krimen. Pero ipinaliwanag ni Zem na tungkulin ng isang manggagamot na gamutin ang kanilang mga pasyente hanggang sa huli. Sa paraan ng pagsasalita ni Zem, napagtanto ni Nalgawa na siya ay dating pari tulad niya. Bago pa man sila magsimulang mag-usap ng mga bagay na sila lang ang nakakaintindi,
Tinanong ni Kizuna si Nalgawa kung may alam ba siya tungkol sa Stepang Man. Sinabi ni Nalgawa na wala, pero nagsimulang tumawa si Hale at kinutya si Kizuna dahil sa paniniwala sa isang fairy tale. Ang reaksyon niya ang nagtulak kay Nalgawa na maniwala na may alam siya, kaya pinakiusapan siya ni Nalgawa na sabihin sa grupo ang lahat ng alam niya. Nawala ang ngiti ni Hale sa kanyang mukha, at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kaduda-dadang reporter na umiikot na namimigay ng candy sa mga taong may kakulangan sa pag-unlad. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sila sa guild, at siniguro ni Tiana na kunin ang pera mula sa lalaking pinagpustahan niya. Nakapagtataka, hindi niya itinago ang pera at ginamit ito para bumili ng inumin para sa lahat ng mga ngaso ng gantimpala. Kinabukasan, nang bumalik sila sa guild, ibinigay sa kanila ng receptionist ang pera mula sa gantimpala para kay Hale at pati na rin ang lahat ng impormasyon na mayroon sila tungkol sa Stepang Man. Habang tinitingnan nila ang mga ulat, napagtanto nila na wala ni isa sa mga ito ang may mahalagang impormasyon. Sinabi ng receptionist sa kanila na wala silang makikitang kapaki-pakinabang dahil ang Stepang Man ay isang alamat. Ipinaliwanag ni Nick na hindi sila interesado sa alamat kundi sa isa na nangingidnap ng mga kabataan. Sinabi ng receptionist ang tanging kaina-hinalang tao. Kilala niya bilang si Olivia, na nagkataong nandoon sa sandaling yun, kausap si Reyna. Ayaw maniwala ni Nick at ng iba pa na si Olivia ang nasa likod ng mga pagdukot, ngunit pagkatapos paghambingin ng mga impormasyon, nagpasya si Nick na lapitan siya. Inutusan niya sina Tiana at Curran na bantayan ang mga labasan, saka tinanong si Olivia tungkol sa kung nasaan siya 2 gabi na ang nakakaraan. Maraming kalokohan ang sinabi ni Olivia, at nang inakusahan niya ito na siya ang Stepping Man, bigla nitong sinipa ang mesa at tumakas sa bubong, ikinagulat ng lahat. Nang lumaon, nagpunta ang grupo sa lugar ni Red, at habang pinag-uusapan nila ang plot twist na kinasasangkutan ni Olivia, dumating ang ina ni Reyna, si Ada. Agad si Nick, nakilala siya bilang dating matapang na mandirigma ng A-rank na grupo na Grand Chef, at nagulat ang babae na kilala na pala siya. Humingi siya ng tawad sa gulong dulot ng kanyang anak sa kanila, ngunit tiniyak ni Zem na ayos lang yon. Pagkatapos nito, inutusan niya si Reyna na itigil ang pag-imbestiga sa negosyo ng Stepang Man. Sinubukan ni Reyna na tumutol, ngunit dahil tinukoy niya si Zem bilang master, nalito ang kanyang ina at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Reyna na gusto niyang maging estudyante ni Zem, ngunit bago pa siya makapagsalita pa, pinutol siya ni Zem. Pagkatapos ay sinabi niya rito na kalaban niya ito, na hindi niya naintindihan, kaya ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari sa kanya noon. Dahil sa insidenteng yun, hindi na siya makapagsalita o makalapit sa mga batang babae, dahil nagsisimula siyang atakehin ng panik. Ipinaalala ni Reyna na iniligtas niya ito mula sa Stepang Man, at sinabi ni Zem na dahil masyadong malala ang sitwasyon para iwanan niya itong mag-isa. Gayunpaman, inamin niya na napagtanto niya dahil sa insidente na balang araw ay malalampasan niya ang kanyang kondisyon. Kalaunan, bumalik sila sa pagtalakay sa isyu ng Stepang Man, at pinayuhan sila ni Ada na sumuko na dahil hindi sila sapat ang lakas para talunin ito. Tiniyak ni Nick sa kanya na alam nila yon, ngunit sinabi niyang hindi sila maaaring umupo na lang at walang gawin habang may mga inosenteng tao ang nawawala. Nang binanggit niya na ayaw niya ang katotohanan na ginagamit ng salarin ang sa Stepang Man. Alamat na gumawa ng mga krimen, inamin ni Ada na siya ang nagpakalat ng tsismis. Umasa siya na mapupukaw nito ang interes ng mga adventurer at bounty hunter ng sapat para tangkaing hulihin ng kidnapper, dahil abala ang mga kabalyero. Sa kasamaang palad, hindi ito naging epektibo, at nadamay ang kanyang anak sa gulo, kaya aatras na siya. Sinabi ni Nick na naiintindihan niya ang kanyang pag-aalala, ngunit nagmakaawa sa kanya na turuan sila ng kahit isa o 2 bagay para manalo sila laban sa Stepang Man. Naantig sa kanyang taos-pusong hiling, pumayag si Ada na tumulong, at ang una niyang ginawa ay ipagluto sila ng mushroom soup. Nalito ang grupo kung paano sila matutulungan ng sabaw, kaya si Ada ipinaliwanag na ilalabas ng mga kabute ang kanilang nakatagong potensyal sa mahika. Pagkatapos nilang inumin ito, pinag-usapan niya ang mga teknik ng Stepang Man, na kinabibilangan ng maraming pagtalon, malapitang pag-atake, at pag-iwas. Sinabi niya na ang paraan ng paggamit nila ng kanilang mahika ang magtatakda ng kanilang tagumpay, at pagkatapos nilang inumin ito, iniabot niya kay Curran ang isang igniter, pagkatapos ay sinabi sa kanya na hawakan ng mahigpit at sabihin ang salitang sunog, hanggang sa lumabas ang apoy.
Sinubukan ni Curran, ngunit hindi niya napasindi ang bagay dahil nahirapan siyang mag-concentrate. Sunod na binigyan si Nick ng igniter at nagawa niyang magpaalab, ngunit sinabi na ang napakaliit na apoy ay hindi makakatulong sa kanila. Kinuha ni Ada ang igniter at sinabi sa kanya na hindi niya sila pinapagamit ng fire magic. Pagkatapos ay ipinagmalaki niya ang isang kaunti at sinabi sa kanya na ang kanilang pagsasanay ang magdidikta sa resulta ng laban. Kinabukasan, pinatalo niya si Nick sa isang lubid dahil kailangan niyang matutunan ang light body enhancement spell na ginagamit ng Stepping Man. Nakatalon si Nick ng 8 beses, ngunit nang subukan niya ang ika-9 na pagkakataon, napasubsob siya. Nang gabing yun, tinangka ng isa pang Stepping Man na dukutin ang isa pang batang babae, ngunit pinatalsik siya ni Kizuna mula sa langit. Nang ligtas na ang babae sa bisig ni Curran, pinalibutan siya ni Nick, Zem, at Kizuna at iginiit na malaman kung siya si Olivia. Siyempre, wala silang nakuha na tugon at nagawa niyang makatakas bago pa nila siya mapigilan. Pagkatapos ay sinabi ni Kizuna sa kanyang mga kaibigan na ang taong umaapak ay gumagamit ng 3 magkakaibang uri ng mahika. Tinukoy ni Nick na ang paggawa nito ay magbibigay ng hirap sa kanya, kaya't maaaring gumamit siya ng isang mahiwagang bagay. Dahil wala silang alam tungkol sa mahiwagang bagay, bumisita si Nick kay Leon sa lugar kung saan siya nakapiit kinabukasan upang kumonsulta sa kanya. Sinabi ni Leon sa kanya na ang taong yun ay gumagamit ng isang bagay na tinatawag na hiyas ng hari ng ilusyon o isang katulad nito. Ang tanging paraan upang masira ang ilusyon ay sabihin ang pangalan ng gumagamit, kaya't napagtanto ni Nick na ang taong nakasalubong nila ay hindi si Olivia dahil nasambit niya ang pangalan nito. Makalipas ang ilang araw, pinagbuti ni Nick ang teknik ng magaan na katawan, at sa sandaling natapos niya ang pagsasanay. Dumating si Tiana kasama si Zem. Sinabi nila sa kanya na inimbestigahan nila ang mga ulat tungkol sa sirang bubong at lahat ng ito ay patungo sa mga barong-barong. Dahil dito, nakumbinsi sila na doon kumikilos ang Stepping Man, kaya pinuntahan nila ang tagapagbantay ng tarangkahan. Sinabi ng lalaki sa kanila na may nag-iwan ng bangkay sa pampublikong libingan, ngunit hindi niya maalala kung babae o lalaki ito. Sa paniniwalang may kinalaman ang Stepping Man dito, nagtungo ang grupo sa libingan. Bago pa sila makarating doon, ginamit ni Kizuna ang isang koneksyong telepatiko upang balaan sila na may sumusunod sa kanila. Sa sumunod na sandali, lumukso si Olivia mula sa isang puno at sinugod si Nick, ngunit ginamit niya ang teknik ng magaan na katawan upang iwasan siya. Nang makita ito, pinagbintangan siya ni Olivia na siya ang Stepping Man, ngunit sinabi niya rito na itigil ang pagsubok na i-gaslight siya. Muling sumugod si Olivia sa kanya, kaya tumalon siya palayo, na naging dahilan upang masuntok nito ang bakod na bakal. Nang lumingon siya, inactivate ni Kizuna ang parallel, ngunit ginawa rin niya ang parehong bagay at nadaig siya. Habang nakatitig sila sa kanya ng gulat, biglang naalala ni Nick ang payo ni Leon at tinawag ang pangalan nito. Ang babaeng tila nawawala sa sarili ay sumagot na siya ngayon at sinabing hindi pa niya ito pinapatawad sa pagtawag sa kanya na Stepping Man. Nang marinig ito, kinumpirma nila na nagkamali sila sa paghuhusga sa kanya at pinakinggan ang kanyang panig ng kwento. Sinabi niya sa kanila na tinatawag siyang Stepping Man ng mga tao, dahil gusto niyang maglakad sa mga bubong at hindi dahil siya ay isang kidnapper. Hindi makapaniwala ang grupo na sinasayang nila ang kanilang oras sa isang kakatwa, at nang magreklamo si Nick, hindi siya pinansin ni Olivia. Matapos niyang ayusin ang bakod na nabali, nagbanta si Kizuna na ilantad ang kanyang kasinungalingan, at nagsimula silang magtalo. Nang sa wakas ay nagkasundo sila, sinamahan niya sila sa sementeryo upang suriin ang katawan. Sa simula, walang kakaiba dito, ngunit ipinarealize ni Olivia sa kanila na hindi totoo ang kanilang nakikita. Pagkatapos ay inilipat nila ang katawan at nagulat silang makita ang isang maliit na piraso ng hiyas ng hari ng ilusyon. Pagkasira ni Olivia nito, naging mas malinaw ang mukha ng babae, at nakita nila na mayroon siyang lumang marka ng paso sa braso at nunal sa leeg. Nang tingnan nila ang kanyang mga mata, kinumpirma ni Zem na nagkaroon siya ng sakit ng dilaw na demonyo. Nang bumalik sila sa lugar ni Red kalaunan, kinumpirma nila ang pagkakakilanlan ng babae mula sa mga ulat ng nawawalang tao. Iginiit ni Zem na ibalik nila ang kanyang katawan sa kanyang mga magulang at sinabing ipaghihiganti nila siya dahil natukoy na niya kung sino ang Stepping Man. Ilang araw pagkatapos nito, sinukol ni Nick ang Stepping Man sa bubong,
at nagsimula ang isang matinding labanan. Sa gitna ng labanan, sinabi ni Nick ang totoong pangalan ng Steppelman, at nawala ang ilusyon na nagtatago sa kanyang mukha. Tulad ng sinabi ni Leon, humanga si Nalgawa na hindi nagbibiro si Nick nang sinabi niyang alam niya kung sino ito. Kaya nang purihin niya ito, ipinaliwanag ni Nick na natukoy nilang sa pilitang kinukuha nito ang mga tao at ginagamit sila bilang mga paksa sa pananaliksik para sa sakit ng dilaw na demonyo. Hindi tinangkang itanggi ni Nalgawa dahil ang lahat ng sinabi ni Nick ay totoo, kaya't kumuha siya ng depensibong posisyon. Sumugod si Nick sa kanya, at habang ipinagtatanggol ni Nagelven ang sarili laban sa kanyang mga suntok, bigla siyang lumundag sa ere, kaya nabigla ang matanda. Nang bumaba siya, lumipat siya sa heavy body, inilagay ang lahat ng kanyang bigat sa kanyang binti, kaya bumagsak sila sa lumang pabrika. Hindi nakakagulat, nakatayo sila sa kanilang mga paa, at doon napagtanto ni Nalgawa na siya ay napapalibutan. Tinanong ni Zem si Nalgawa kung bakit niya ikinalat ang sakit, at sinabi nitong namatay ang kanyang anak dahil dito. Alam na ni Zem ang bahaging iyon dahil inimbestigahan niya si Nalgawa, nagsagawa ng background check sa kanya, at nalaman ang lahat ng kailangan niyang malaman. Ang sakit ay pinaniniwalaang naililipat sa pamamagitan ng pagbabalak. Gayunpaman, nakuha ng anak ni Nalgawa ang sakit sa pamamagitan ng dugo ng isang nahawa ang tao, at nang mamatay siya, nagkalat ang mga tao ng tsismis tungkol sa kanya. Dahil sa sakit sa mga tsismis at kawalan ng ganang mabuhay, sinimulan niyang saliksikin ng sakit, umaasang hindi mawawalang saysay ang pagkamatay ng kanyang anak. Sinabi ni Nick at ng iba pa sa kanya na ang kanyang dahilan ay hindi nagbibigay katwiran sa pagkuha ng buhay ng mga inosenteng tao. Ngunit sinabi ni Nalgawa na wala siyang pakialam dahil mga estranghero lang daw ang mga ito na pinulot niya sa kalsada. Siniguro ni Zem sa kanya na nagkakamali siya at ipinaalala sa kanya ang babaeng ang bangkay ay nilagay niya sa sementeryo. Sinabi niya na noong araw na ibinalik niya ang katawan ng dalaga sa mga magulang nito, umiyak ang mga ito at nagtanong kung bakit inalis ang kanilang anak sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi niya mabigyan ang mga ito ng makatuwirang sagot at kinailangan niyang iwan ang mga ito na may maraming tanong. Ipinaliwanag naman ni Zem na dahil hindi alam ni Nalgawa kung saan nanggaling ang babae, hindi ibig sabihin ito na wala siyang halaga. Nang banggitin niya na ang sakit na naramdaman ng pamilya nito ay kapareho ng sakit na naramdaman ni Nalgawa nang mamatay ang kanyang anak, nagsimulang makonsensya si Nalgawa. Ngunit, sinabi niya na wala ng saysay dahil nagawa na ang bagay. Sinabi ni Zem na gusto lang nilang pagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan, ngunit sinabi sa kanya na ang paghinto sa kanya ay walang mababago. Bago pa man niya maipaliwanag ang ibig sabihin, may pinadala si Kizuna na paparating at inalerto ang lahat. Nang sumunod na sandali, nataman si Nalgawa ng enerhiya, at nang bumagsak ang pinto, isang lalaking nakasuot ng buong baluti ang pumasok sa lugar. Tinanong ni Nalgawa kung bakit siya dumating, at sinabi sa kanya na ito ay para patahimikin siya ng tuluyan. Sinubukan ni Zem na gamutin si Nalgawa, ngunit itinulak siya palayo ng lalaking nakabaluti gamit ang kanyang mahika at sinabi sa kanya na hindi niya mapipigilan ang hindi maiiwasan. Sinabi rin niya na aalisin niya silang lahat, at sa sandaling inatake niya sina Tiana at Kern. Gayunpaman, sa halip na tulungan sila, dali-daling ginamo ni Zem si Nalgawa, kaya tinawag siyang hanggal ng lalaki. Sinabi niyang palaging inuuna ni Zem ang mga maling bagay at sinabi ring ang akala niyang kabaitan ay aktwal na pagiging makasarili. Nang sandaling yun, tinawag ni Nick si Zem gamit ang telepatikong koneksyon at sinabihan siyang kailangan nilang gamitin ang union. Hindi inakala ni Zem na kaya niya itong gawin, ngunit sinabi ni Nick na kailangan siya dahil siya lang ang hindi seryosong nasugatan. Nang hindi makasagot si Zem, pinabagsak ng lalaking nakasuot ng armor si Nick, at muntik nang piliin ni Zem ang flight mode kaysa fight mode. Sa kabutihang palad, tinawag siya ni Kizuna sa sandaling yun. Sandali at sinabi sa kanya na bibigyan siya ni Olivia ng oras para pag-isipan kung gusto niyang maging bayani o duwag. Nagpasalamat si Zem kay Olivia, at sa sumunod na segundo, lumipad siya sa bintana at ibinagsak ang nakabaluting lalaki. Nang makatayo muli ito, tinawag niya itong white mask at iginiit ng lalaki na malaman kung sino siya. Sinabi ni Olivia na siya ay isang profesional na multitasker na nagkataon lang na dumadaan, kaya sumugod ang lalaki sa kanya. Nakakagulat, nahuli niya ang talam sa pagitan ng kanyang mga kamay at sinabi sa kanya na siya naman. Bago pa siya makareact,
Gumalaw siya sa likuran nito sa bilis ng liwanag at pinatalsik ito sa isang sipa. Gayunpaman, hindi niya binigyan ito ng oras para makabawi at sinimulan siyang atakihin. Nang paulit-ulit hanggang sa lumabas ang mga basag sa kanyang helmet. Ang mga basag ay mabilis na nagtakip sa loob lamang ng ilang segundo, na nagpapatunay sa kanyang hinala na gumagamit siya ng isang banal na espada. Dahil nakatuon ang lalaki sa kanya, mabilis na nagsama sina Zem at Nick gamit ang union, at nang mapagtanto niya ito, galit na galit siya. Iginiit niyang malaman kung paano nila nakuha ang banal na espada, ngunit hindi pinansin ng mga lalaki ang kanyang tanong. Nalaman din nila na gumagamit siya ng isang banal na espada, kaya sinabi ni Kizuna sa kanya na oras na para maglaban sila ng todo. Naaliw, tinanggap ni White Mask ang hamon, ngunit bigla siyang humarap at ikinulong si Olivia sa isang hadlang na may matinding presyon. Sinubukan ni Zem na puntahan siya, ngunit sinabi ni Kizuna sa kanya na huwag, ipinapaliwanag. Nasa sandaling humakbang siya sa hadlang, madudurog siya. Sa sumunod na sandali, sinalakay ng White Mask, kaya ginamit ni Zem ang kanyang mga kamay bilang panangga para ipagtanggol ang sarili. Nakakagulat ang bigat ng espada, at itinulak siya nito pabalik, na nagpilit sa kanya na ibaon ang kanyang sapatos sa lupa upang manatili siyang nakatayo. Nang sa wakas ay makawala siya, nagsimula siyang tumalbog-talbog sa paligid ng silid tulad ng isang takas na bola ng ping-pong. Napakabilis ng kanyang galaw kaya hindi matukoy ng kanyang kalaban ang eksaktong lokasyon niya. Ang paggambala ay nagpahina sa hadlang, kaya nakawala si Olivia mula rito at sinubukang salakayin siya. Madaling nailagan ng White Mask ang atake at sa wakas ay nahuli si Zem. Gayunpaman, hindi niya napagtanto na nilinlang siya hanggang si Kizuna, dumating na lumilipad patungo sa kanyang mukha. Sa kasamaang palad, halos hindi man lang iyon nakabiyak sa kanyang baluti, ngunit pinuri niya sila sa kanilang pagsisikap. Sinabi niya pagkatapos na magkikita silang muli at tumakas matapos maghulog ng bomba sa kanila. Ilang minuto ang lumipas, gumapang ang mga tripulante palabas ng mga gumuhong labi, at nanatiling naipit ang kawawang si Nalgawa. Agad na sinubukan ni Curran na puntahan siya, ngunit pinigilan siya ni Tiana, at ipinaliwanag ni Zem na anumang biglaang galaw ay magpapadala sa kanya sa kabilang buhay. Sinabi ni Nalgawa na hindi siya alintana kung mamatay, at doon napagtanto ni Zem na siya ay nahawaan ng sakit ng dilaw na demonyo. Dahil hindi nila siya mailigtas, ginamo ni Zem si Nalgawa upang bawasan ang kanyang sakit. Sa sumunod na sandali, nagsimulang gumuho ang gusali, kaya nagpaalam si Zem nang may pag-aatubili kay Nalgawa bago umalis. Nang maglaon, matapos ang lahat ay naging payapa, bumalik ang grupo sa lugar, at lumuhad si Zem habang nagluluksa kay Nalgawa. Nang matapos siya, inaliw siya ng kanyang mga kaibigan at sinabing maaari na silang makapagpahinga ng maluwag ngayon dahil nalutas na ang kaso ng Stepengman. Sinabi sa kanila ni Olivia na huwag silang masyadong maging kampante, dahil halata na si Nalgawa ay maliit lamang na bahagi ng isang malaking palaisipan. Aniya, naroon pa rin ang White Mask, at dahil gumagamit siya ng mga sagradong armas, malinaw na may suporta siya mula sa mga makapangyarihang tao. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng pagdududa sa grupo kung sino talaga siya, kaya nagtanong sila. Sinabi rin nila sa kanya na kung plano niya, upang maging bahagi nila, kinailangan niyang ailatag ang lahat ng kanyang alas, kaya inihayag niya na siya ang sagradong espada ng digmaan. Ilang araw pagkatapos ng insidente, nagbakasyon sina Nick at ang iba pa, ngunit labis silang nalulumbay kaya't inubos nila ang kanilang mga araw sa kama. Isang hapon, habang si Nick ay naghahalungkat ng kanyang mga gamit, nakita niya ang isang sirang espada at naaalala ang kanyang nakaraan. Dumating siya sa lungsod kasama ang kanyang mga magulang, ngunit inatake ang kanilang karwahe, at itinago siya ng kanyang ina sa lihim na taguan. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ng mga umaatake ang kanyang mga magulang at pagkatapos ay sinubukan ding gawin yun sa kanya. Nagawa ni Nick na makatakas mula sa karwahe, ngunit bago pa siya makalayo, nakasalubong niya si Argus. Ang sama ng tingin ng lalaki kaya inakala ni Nick na sasaktan siya nito, ngunit ginulat siya ng lalaki sa paghagis ng kanyang kutsilyo sa bandidong humahabol sa kanya. Nang maintindihan niya na ligtas na siya sa panganib, niyakap ni Nick si Argus, na hindi lang niya tagapagligtas kundi matandang kaibigan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng araw na yon, kinupkup ni Argus si Nick at sinanay siya upang maging isang adventurer. Ang unang labirinto na dinala niya rito ay ang labirinto ng putik, at habang nandoon sila,
itinuro ni Argus kay Nick na ang pinakamahalagang aral ay huwag na huwag magpabeya. Inakala ni Nick na ang ibig niyang sabihin ay sa hinaharap, ngunit sa sandaling yun, nadulas siya sa putik at nahulog, na naging dahilan upang pagtawanan siya ni Argus. Nakisali rin si Nick at nangako na magiging isang dissenting adventurer. Kalaunan, dinala siya ni Argus sa isang labirinto na may totoong halimaw at binigyan lamang siya ng maliit na espada upang ipagtanggol ang sarili. Nang subukan ni Nick na ipagtanggol ang sarili gamit ito, pinutol ito ng halimaw sa dalawa. Sa kasalukuyan, hawak ni Nick ang sirang espada at nagsimulang magtaka kung ano sana ang buhay kung kasama pa niya si Argus o kung hindi namatay ang kanyang mga magulang. Kalaunan, nakatulog siya, at nang magising siya, umuulan. Narinig din niya si Agat na humuhuni, kaya sumilip siya sa bintana at nagulat nang makita siyang sumisilong mula sa ulan doon. Dahil ayaw niyang mabasa siya, ibinaba niya ang payong na ibinigay nito sa kanya nang imbitahan siya. Siya sa kanyang konsyerto, nagulat si Agat nang makita ito, ngunit para sa kanya, natuwa siya nang malaman na hindi ito isang palaboy. Habang nagpatuloy sila sa pag-uusap, tinanong ni Nick si Agat kung hindi niya kukunin ang payong mula sa kanya. At sinabi niya sa kanya na sanayin pa ang kanyang mga kalamnan ng kaunti pang mas matagal. Samantala, nasa klinika ni Nalgawa si Zem, nag-aalaga ng pasyente. Nang matapos niya ang kanyang pagsusuri, tinanong ng lalaki kung siya ba ang dahilan ng pagkawala ni Nalgawa. Kinumpirma ni Zem na siya nga, at biglang nagsimulang magdiwang ang lalaki, sinasabing nanalo siya sa isang pastahan. Maliwanag, iba't ibang bersyon ng kung ano ang nangyari kay Nalgawa ang kumakalat sa mga squatter. At tumaya ang lalaki na pinatay ni Zem ang matandang doktor upang palitan siya. Pagkaalis ng lalaki, isang matandang lalaki ang dumating, at habang ginagamot siya, sinabi ni Zem sa sarili na, sa kabila ng mga maling bagay na ginawa ni Nalgawa, tumutulong pa rin siya sa mga tao. Kinuha ni Zem ang pamamahala ng klinika nito dahil alam niyang kailangan siya ng mga tao, at masaya siya na nakinig siya sa kanyang konsensya. Kinabukasan, pumunta si Tiana sa Karahan para tumaya, at kahit nanalo siya, hindi siya nakaramdam ng kaligayahan. Sa katunayan, matagal na siyang walang nararamdaman, at ginagawa lang niya ang mga bagay dahil nakasanayan na niya ang mga ito. Dahil naiinip, bumili siya ng sabaw at habang kinakain ito, naisip niya kung magugustuhan ito ni Karen. Nang sumunod na linggo, nagkita ang lahat ng miyembro ng grupo ng mga nakaligtas sa guild, ngunit naging mailap ang kanilang pakikitungo. Sinubukan ni Karen na magpaga ng usapan, ngunit lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon. Habang pinagmamasdan sila ni Kizuna, napansin niyang putikan ang damit ni Zem, kaya tinanong niya kung pupunta pa rin ito sa mga barong-barong. Sinabihan siya ni Zem na huwag nang makialam, ngunit hindi alam ni Kizuna kung paano yun gagawin, kaya nang gabing yun, pumunta siya sa klinika. Nang napagtanto ito ni Zem, yumangal siya, ngunit sinabi ni Kizuna na naroon lang siya upang magsilbing kanyang bantay dahil hindi ligtas ang lugar. Nagpasya si Zem na hindi na makipagtalo sa kanya, kaya kinuha ni Kizuna ang pwesto niya sa bintana. Kinabukasan, nang magkita muli ang mga miyembro, nanatili ang pagkailang. Kaya nagpaalam si Karen, sinabing kukuha siya ng pagkain. Habang naglalakad siya sa bayan, napunta ang kanyang isip kay Kalios, at sumumpa siyang hinding-hindi niya ito patatawarin sa pagtataksil nito. Agad na naputol ang kanyang pag-iisip nang mapansin niya ang mga ngalakal na nagtangkang linlangin siya na sinusubukang gawin din ang pareho sa batang babaeng tigre. Nang ibunyag niya ang mga kasinungalingan nito, hindi nakapagsalita ang lalaki, at tahimik na lumayo ang babae. Maya-maya lang, napansin niya ang kanyang mga kaibigan at tinanong kung sinusundan ba nila siya. Ipinaliwanag nila na papunta sila sa isang piyesta at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanila. Sinabi ni Karen na sasama siya basta may pagkain, at habang naglalakad sila papunta doon. Olivia tumakbo palapit sa kanila, nagkakalat ng mga flyer kung saan-saan. Nalito, tinanong nila kung may humahabol sa kanya, at sinabi ni Olivia na may dala siyang balita. Gayunpaman, sa halip na sabihin kung ano yun, sinubukan niyang lumikha ng pananabik, kaya binasa ni Tiana ang mga flyer na dala niya. Lumabas, ang maalamat na Diyos ng kadiliman ay malapit ng muling buhayin, ngunit tumanggi silang maniwala dahil si Olivia ang sumulat ng artikulo. Sumumpa si Olivia na lihaitimo ang kanyang pinagkunan, ngunit hindi pa rin sila naniwala at sinabi na hindi iyon ang unang beses na naglabas siya ng balitang hindi beripikado.
Gayunpaman, pinabulaanan ni Olivia ang mga paratang. Sinasabing walang usok kung walang apoy, kaya't dapat may katotohanan ang mga tsismis. Nang banggitin niya ang puting maskara at ang koneksyon nito sa black market, tumindi ang interes ni Karen. Tinanong niya kung posibleng alamin ang tungkol sa alahas ng Haring Dragon na ninakaw ni Kalyo mula sa kanya. Hindi alam ng kanyang mga kaibigan kung paano sisigat dahil alam nilang ito ay isang sensitibong paksa, ngunit nagpatuloy sa pagsasalita si Karen. Sinabi niya sa kanila na pakiramdam niya ay iniiwasan niya ang kanyang mga problema at gusto niya itong ayusin. Pinayuhan siya ni Tiana na ituloy, pinapaalalahanan siyang hindi siya nag-iisa at kasama niya sila. Hindi agad nagustuhan ni Karen ang ideya, ngunit tiniyak ni Nick sa kanya na hindi siya tutol basta ito ang gusto niya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Olivia na sundan nila ang bakas ng mga masasamang tao hanggang sa matuklasan nila kung sino ang malaking amo. Lahat maliban kay Nick ay tila nagustuhan ng ideya dahil hindi maalala ni Bro na sumali siya sa Justice League, ngunit sa huli, wala siyang nagawa kundi sumang-ayon. Habang sila ay gumagawa ng isang dramatikong pose, sumabog ang mga paputok ng pista, kaya lumingon sila upang handgan ang mga ito. Kalaunan, tinanong ni Kizo na si Olivia kung ano ang tingin niya kina Nick at sa iba pa, at sinabi niya rito na, tulad ni Ang, marami pa silang dapat matutunan bago sila maging handa upang iligtas ang mundo. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng puting maskara? Sangkot ba talaga siya sa isang malaking masamang plano? Kung umabot ka rito, magkomento ng pineapple pen para malito ang mga nagbabasa ng komento. Gayun din, bakit hindi mo panoorin ang video na ito rito?